Walang lihim na hindi nabubunyag. Yan ang paniniwala ko mula noon hanggang ngayon. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kayanggaw at kabangers natin na nakikinig. Isang karanasan ng aking ibabahagi. Isang karanasan na nagturo sa akin ng maraming aral. Isang karanasan na tumuklas sa madilim na sikreto na nagtatago sa kapangyarihan. Matagal ko nang gustong ibahagi ito, Kabanong, pero dahil sa takot na baka mapahamak ang mga kaibigan ko at ang pamilya namin, matagal ako naging pipi sa katotohanan. At dahil matagal naman nang nangyari yon, hayaan niyong ibahagi ko ang isang kwentong bumago sa aking pananaw. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Jiro. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Pasensya na kayo. Nadamay pa kayo sa ginagawa kong katarantaduhan sa Maynila. Wala na sana kayo dito eh. Ayos lang naman sa amin. Isa pa, dakilang tambay lang din naman kami sa Maynila eh. Dito, kahit tumambay kami, tahimik ang buhay. At sariwa pa hangin dito. Isa pa, mas maganda magtrabaho dito sa probinsya eh. Kahit na malit ang sahod, ang malaga eh, malayo sa maingay na syudad. Ako naman, kaya ako sumama rito kasi nakakasawa na sa bahay. Kaya tinatamad ako maghanap ng trabaho kasi kapag nagkatrabaho na ako na lang ang aasahan sa bahay. Baka hindi na kumilos yung mga kapatid ko. Kaya yan, bahala na sila ron. Dito ako magtatrabaho at mag-iipon. Kung ano man ang mga dahilan nyo, pinapangako ko na hindi naman masasayang ang pagsama nyo sa akin rito. Pero pre, malaking gulo yung ginawa mo ah. Binanatan mo na kagad yung anak ng kunsihal. Tapos, yung ninong pa ng binanatan mo, mayor. Buti na lang pulis tito mo. Nagawa ka niyang iligtas. Pero kahit na nagkaaregluhan eh, sabi ng mga tropa, nasa delikado buhay ko. Gaganti't gaganti yung mokong na yon. Kaya ito, pinapunta na muna ako dito sa bahay ni tito. Buti ka mo, may bahay sila rito na matutuluyan mo. Oo. Matagal na raw tong bahay nila eh. Actually, bahay daw to ng mga magsyota dati. Kaso, naghiwalay. Kaya yan, wala nang tumira. Mas maganda ng araw na nandito ako para kahit papano eh, may nag-aalaga sa bahay. Oo, dapat talaga matauhan. Kasi, yung ibang parte ng kahoy nabubulok na eh. Kaya nga dapat, bago lumubog ang araw, matapos na natin itong mga pinupukpok natin. Eh pre, ano nga palang dahilan kung bakit nakipag-away ka dun sa anak nung Konsi? Isang araw na tayo dito pero hindi mo pa rin sinasabi ah. Ang pinag-awayan lang naman kasi namin, babae. Akala niya kasi pinopormahan ko yung babae niya. Pwe, anong tingin niya sa akin, Chip? Ang asim kaya ng itsura ng babaeng yun. Sa kanya na yun. Naku, babae pala talaga. Iwas ka dyan. Masakit sa ulo mga babae. Ang sabihin mo, wala lang nagkakamaling babae sa'yo. Loko talaga to. Sus, pampagulo lang yan sa mga plano natin sa buhay. Kapag may kasama kang babae sa buhay mo, marami kang hindi magagawa. Kagaya na lang ng pag-inom. Mismo. Sabi ko na nga be. Natigilan kami sa pag-uusap, Kabanong, nang biglang may matandang babae na tumayo sa harapan ng bakuran. Sinisilip niya kami sa loob at parang minumukaan. Sa tingin pa lang niya sa amin ay alam ko na may pagdududa siya. Kaya naman nilapitan ko na siya kaagad. Magandang tanghali po. Ano pong kailangan nyo? Sino kayo? At bakit kayo nandyan sa loob? Pamangkin po ako ni Toti. Yung dalawa naman mga kaibigan ko. Pamangkin ka ni Toti? Opo. Bakit po? May problema po ba? Nung nandito pa sila ni Mirasol, wala namang nababanggit sa amin na may pamangkin siya.
Si Mirasol, wala na sila eh. Hiwalay na po sila. Siguro kaya hindi nababanggit kasi hindi naman po palakwento si Tito Toti. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, ito po yung picture naming dalawa. Agad kong kinuha ang pitaka ko at nilabas ang larawan namin ng tiyuhin ko. Tiningnan niya naman yon, pero parang hindi pa rin siya kumbinsido. Binalik niya ang larawan at saka tumingin sa akin. Wala po kayong dapat ikabahala. Mabubuting tao po ang bagong tira sa barangay na ito. Mukha pa lang eh, hindi na mapagkakatiwalaan. May sinasabi po kayo? Hindi na nagsalita ang matandang babae. Tuloy-tuloy na siyang naglakad paalis, dala-dala ang daspan at walis. Napapailing na lang ako. Pakiramdam ko, pinaghihinalaan niya kami na masama. Kahit na wala naman kaming ginagawang masama, ay kinabahan pa rin ako. Mukha kasing tsismosa ang matandang yon. At ang tsismis, iba kapag naglaro. Oh, sino yun? Hindi ko rin kilala eh. Pero nagtataka kung sino raw ba tayo. Sabi ko, pamangkin ako ng tiyuhin ko. Mukhang hindi naman naniwala eh. Kailangan pa ba nating magpakilala sa mga taga rito? Siguro bukas, lumabas tayo. Subukan nating ipaalam sa kanila na tayo ang bago nakatira dito. At totoong pamangkin ako ni Tio Toti. Itinuloy na lang namin ang ginagawa namin. Hindi na namin masyadong inintindi ang matandang babae. Matapos ang mga pinupukpok namin, ay ikinabit na rin namin yon sa iba pang parte ng bahay. May mga parte kasi talagang kailangan ng tapalan. Maayos pa naman ang bahay pero hindi lang talaga kami komportable kapag meron kaming nakikitang marupok na. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sumapit na rin ang kinagabihan. Nasa bakuran lang ako noon habang binabantayan ang mga niluluto namin. Maya-maya pa, napansin kong merong pabalik-balik na mga tao sa labas. Tingin sila ng tingin sa amin. Hindi na ako komportable kaya tinawag ko na muna si Derek. Bantay mo na muna saglit tong niluluto ko. Bakit? Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang yung mga kanina pa tingin ng tingin dito. Ha? Sigurado ka ba? Baka naman mapano ka dyan. Hindi naman ako makikipag-away eh. Pagsasabihan ko lang sila. Lumabas ako ng bakuran namin kabanong at nang makita nila akong lalapit na sa kanila ay agad-agad naman silang nagsipulasan. Sinubukan ko silang sundan pero nagsipasukan na sa mga bahay nila. Napapailing na lang ako. Akala ko kapag nasa probinsya na kami ay wala ng tsismosa. Pero parang kahit saan ako magpunta ay may tsismosa talagang nabubuhay. Pambihira naman talaga mga tao to. Kapag gustong kausapin, aalis. Malayo-layo na ako sa amin nung oras na yon. Sa halip na bumalik na, biglang nagkaroon ako ng ideya na maglibot-libot sa barangay. 7:00 pa lang naman noon ng mga sandaling yon. Habang naglalakad ako, napapansin kong nakatingin sa akin ng mga nadaraanan kong tao. Para bang gusto nila akong kausapin pero nag-aalangan sila. Hindi ko na lang sila pinapansin noon. Sa kakalakad ko, hindi ko na namalayan na napunta na pala ako sa walang gaanong tao. Wala rin kabahayan doon. Parte yun ng barangay na parang hindi gaanong natatambayan ng mga residente. Ang tanging makikita lang doon ay mga bahay na parang hindi na natuloy tapusin. Sa madaling sabi, abandonado. Muntikan na akong atakin sa puso nang biglang lumabas ang isang pusa mula sa likuran ng poste. Dumadaing sa sakit ng pusa. Hindi ko alam kung bakit. Nang tangkain ko siyang hawakan, bigla na siyang tumakbo. Paggewang-gewang. Napansin ko na lang na merong dugo sa sahig at ang dugo na yon ay nanggaling sa pusa. Mula sa pinagtaguan nito. Hindi ko na lang yung pinansin. Nakaramdam rin ako ng pagkailang sa kung saan man akong lugar. Nagmamadali na lang akong makaalis at bumalik sa amin. Kinabukasan, "Uy, gising, Derek, mamamalengke tayo." Kayo na lang muna. Antok pa ako eh. Hindi pwede, dapat kasama ka. Mabigat ba yung bibilhin? Kaya nyo na yan. Puwet na naman kasi yung kagabi. Ano na naman ba pinagkaabalhan nito? Bold,
Bold talaga. Ewan ko dyan. Yun naman hilig niyan eh. O sige, tara na nga. Tayo na lang muna. Pumunta kami ng palengke. Marami-rami ang tao roon. Siksikan. Maingay rin. Parang kagaya lang din sa Maynila. Sa aming pamimili, hindi sinasadya na meron kaming nasaging babae. Maganda siya. Mala Alice Dixon ang mukha niya. May katangkaran din. Hindi agad kami nakapagsalita. Natulala kami sa kagandahan niya. Natauhan lang kami nang tinatapik na kami ng babae sa balikat. Pasensya na talaga. Hindi ko kayo napansin eh. Papalitan ko na lang yung mga kamatis na natapon. Ha? Hindi, ayos lang. 2 kamatis lang naman yun eh. Kahit matapon tong lahat ng kamatis, basta ikaw ang dahilan. Ayos lang. Ha? Hindi, huwag mo siyang pansinin. Hindi kasi naturukan yan eh. Jiro nga pala. Badet ang pangalan ko. Hello sa'yo, Jiro. Bago ka lang ba dito? Oo eh. Kami yung nakatira dun sa bahay ni Toti. Pamangkin kasi niya ako. Kayo yung sinasabi ni Mama na bago nakatira doon. Mama? Mama mo yung nakausap kong matanda kahapon? Oo, Mama ko yun. Bakit? Meron ba siyang sinabi sa inyo na hindi maganda? Wala naman. Wala siyang sinabi. Pasensya na ulit Hindi ko sinasadya. Magsasalita pa sana ako, pero biglang dumating ang matandang babae, ang kanyang ina. Masama ang tingin niya sa amin, na parabang meron kaming ginawang kasalanan sa kanya. Napangiti na lang ako sa kanya, pero sa halip ng ngiti rin ng matanggap mong pabalik, sinungitan niya pa kami. Pinaporbahan niya ba yung anak ka? Hindi kayo uubra mga Manilenya. Luma ng style niya. Naku, hindi po. Nakausap lang naman po kasi kami kasi... Hindi pa rin ako naniniwalang pamangking ka ni Toti. Ang layo. Gwapo si Toti. Gwapo rin naman po ako Gwapo ka sabi ng mama mo. Hindi na ako nakapagsalita sa huling sinabi na matanda. Naglakad na sila palayo ng babaeng si Badit. Umiiling-iling na lang ako. Habang si Angelo naman ay pinagtatawanan ako. Matapos namin sa palengke ay naglakad na rin kami pabalik. Bago kami makarating sa amin, may nakita kong pusa na nakahiga sa gilid ng daan. Wala ng buhay. Saka ko lang nakita ang tuklap ng tagiliran niya. Hindi ako pwede magkamali nun. Siya ang nakita ko dun sa dulo. Oh, bakit pre? Nawa ka? Patay na yata yan eh. Nakita ko to kagabi dun sa dulo eh. Ha? Nakarating ka ron? Naglalakad-lakad lang naman. Pero pre, tingin mo, ano kaya pumatay dito? Tingnan mo, wakwak yung tagiliran eh. Parang kinagat ng mabangis na hayop. Buhaya ba meron dito? Ba malay ko, wala namang nakwento si Tio Toti. Ang imahe ng pusang patay ay nadala ko pa hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Hanggang sa magtanghali ay iniisip ko pa rin kung ano ang posibilidad na nangyari sa kanya. Naiba lang ang atensyon ko nang biglang may tumatawag sa amin sa labas ng bahay. Pagtingin ko sa labas, nakita ko si Badet. Nagkatinginan pa kaming tatlo kung sino ang haharap. Pero ako na ang nagpresenta. O Badet, tama? Naku, sabi ko kanina, ayos lang naman eh. Hindi mo na kailangan palitan. Hindi, kailangan talaga. Turo sa akin ni Mama, kapag meron kang inabala, dapat bumawi ka. May kasalanan din naman ako eh. Nasagi rin naman kita. Naabala rin kita ngayon. Ibig ba nitong sabihin, babawi rin ako sa'yo? Ikaw sumisimple ka Ganyan ba ang mga taga Maynila? O ito, kunin mo na lang itong 5 kamatis. Fresh na fresh pa yan galing sa taniman namin. Nakakatuwa ka naman. O sige, maraming salamat Ay, siya nga pala. Sa Sabado birthday ko. Kung may oras lang naman kayo, pumunta kayo Sigurado ka bang ayos lang sa'yo? Ayos lang ba sa mama mo yon? Oo naman. Birthday ko naman yun eh. Hindi niya naman siguro ko pagbabawalan mag-imbita ng mga bisita ko. Oo, sige. Sabi mo yan Ngumiti siya ng malapad sa akin at saka naglakad na rin papalayo.
Naramdaman ko na lang na nasa tabi ko na si Derek. Sino yun? Ganda nun ah. Oops, nauna na ako. Sino nga yun? Hindi ka kasi sumama kanina kaya yan ang napapala mo. Tinawanan ko na lang si Derek. Kumain na lang kami ng tanghalian sa loob. Makalipas lang ang ilang araw, dumating na rin ang kaarawan ni Badet. Handang-handa kami. Talagang bumili pa kami ng bagong damit sa bayan para lang maging presentable. Pagdating namin doon, marami ng tao. Marami ng nakakasiyahan. Agad din naman kaming sinalubong ni Badet kasama ang nanay niya. Masama na naman ang tingin sa amin. Partikular sa akin. Hindi ko alam kung bakit ka, Banong. Wala naman akong naaalalang ginawang masama sa kanya. Magandang hapon po sa inyo, Aling Flor. Ano maganda sa hapon? Mama naman, birthday ko naman. Ang maganda po sa gabing ito, walang iba, kundi ang anak po ninyo. Ayusin niyo lang talaga ha! Inirapan pa kami ni Aling Flor, pero hindi ko na lang yung pinansin. Malaki ang bakuran nila Badet. Dinala niya kami sa gilid kung saan komportable kami. Sa mga nakalipas na oras, nagsasayawan na ang mga tao. May mga nagtatawanan. Talagang kakaiba ang mga okasyon sa probinsya kung ikukumpara sa Maynila. Bago sa pakiramdam. Dakong 9:00 ng gabi, magpapaalam na sana kami kay Badet. Lalapitan na sana namin siya pero isang pangyayari ang lumusaw sa kasiyahan ng mga tao. Isang lalaki ang dumating, natataranta. Ang pagkakarinig namin, pinsan niyo ni Badet. Masamang balita ang daladala niya. Ang tatay daw ni Badet na sandaling umalis para bumili ng alak, natagpo ang wala ng buhay. Duguan, maraming kalmot. Maraming malalaking hiwa sa kung saan saang parte ng katawan. Hindi pwede yun! Pare, ano nangyayari? Mukhang may nangyari masama sa tatay niya. Saan daw? Sa bandang ilog, malapit sa barangay daw. Kagaya ng ibang tao, nagmamadali rin naming pinuntahan ang kinaroroonan ni Mang Fidel, ang ama ni Badet. Nang makarating kami roon, may mangilang-ilang tao na ang inabutan namin. Hindi na kami gaanong lumapit, pero kitang-kita namin ang kalunos-lunos na sinapit ng matandang lalaki. Ilang sandali lang, dumating na rin ang kapitan ng barangay. Pinatabi niya ang mga nakaharang na parabang siya ang siga sa daan. Huwag ka mag-alala, Badet. Pinapangako ko sa inyo, Mangina. Ipapahanap ko ang gumawa nito. Napakawalang puso ng gumawa nito. Mabuting tao ang asawa ko. Mabuti siyang asawa at ama. Bakit ito ginawa sa kanya, Kapitan? Bakit? Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Pero sa ngayon, kailangan niyong kumalma. Dahil baka kayo naman ang mapahamak. Kumalma? Paano ko kakalma kung nandyan ang asawa ko habang naliligo sa sariling dugo? Ano bang klaseng barangay ito? Pangatlo na yung nangyari dito, Kapitan. Wala pa rin kayong nahuhuli. Ginagawa namin ang makakaya namin. Kaya sana, maintindihan nyo na hindi ganon kadaling maghanap ng kriminal. Pangatlo na pala. Diyos ko, may serial killer ba rito? Nakakatakot naman pala rito, pre. Hindi nagtagal, pinaalis na rin ang mga tao. Ang masayang kaarawan ni Badet ay napalitan ng karumal-dumal na pangyayari. Maging kami ay natulala na lang nang makauwi na sa bahay. Sobrang naawa kami kay Badet at kay Manang Flor nung mga sandaling yon. Malaking palaisipan para sa lahat ang nangyari kay Mang Fidel. Wala naman daw kasing nakakaaway ang matandang yon sa barangay. Sa katunayan, isa siya sa pinakamabuting tao na makikita sa lugar namin. Mas mabait pa nga raw yun kapag nakainom ayon sa ibang tao. Sana, mahuli na yung pumatay doon sa tatay ni Kawawa eh. Brutal. Napakasama ng gumawa nun. Parang hindi tao gumawa eh. Grabe. Pre, Jiro, ayos ka lang ba? Di ka nagsasalita dyan eh. Ha? Oo. Ayos lang naman ako. Naawa lang ako kay Badet. Isipin mo na lang na sa araw ng birthday niya nangyari yun. So tuwing kaarawan niya, maaalala niyang pinatay yung tatay niya. Nako, trauma talagang malala yun.
Huminga na lang ako ng malalim. Napasandal na lang din sa upuan. Makalipas ang isang araw, ibinurol na rin ang katawan ni Mang Fidel. Kasabay ng pagdadalamhati ng pamilya ay ang tsismis na kumakalat sa barangay. May mga nagsasabi na baka raw inatake ng mabangis na baboy ramo ang ama ni Badet. Hindi naman daw malabo mangyari yon dahil maraming baboy ramo na gumagala sa gubat. Pero may mga nagsasabi rin naman na merong may inggit kay Mang Fidel. Minsan na kasing pinuri ng barangay ang kabutihan nito. Marami pang haka-haka ang naririnig sa mga tao. Pero lahat ng yon ay nanatiling blanko ang kasagutan. Magandang gabi po, Aling Flor. Narito po kami para makiramay. Hindi nagsalita si Aling Flor. Tumingin lang siya at tumango. Sa mga sandaling yon ay hindi niya ako sinungitan. Talagang sobra siyang nasasaktan sa pagkawala ng kanyang asawa. Pinaupo kami ni Badet. Nakipaglamay kami hanggang 3:00 ng madaling araw. Habang naglalakad kami pauwi, muling sumagi sa isipan ni Derek ang isang ideya na naisip ko na rin. Kung inatake ng baboy ramo, hindi kaya... Hindi kaya ano? Wait! Naniniwala kayo sa mga aswang? Aswang? Really? Aswang? Nagtatanong ako. For me kasi, mahirap paniwalaan yan. Moderno na panahon na ngayon eh. Pero, posible. Naging laman ng usapan namin ng tungkol sa nangyari sa tatay ni Badet hanggang sa dumating na nga ang araw ng libing ng ama niya. Yun pa rin ang nasa utak namin. Isa kasi talagang palaisipan na hindi lang sa amin pati na rin sa lahat kung papaano siya pinaslang, kung ano at sino, at higit sa lahat kung bakit yun nangyari. Dakong 4:00 ng hapon, habang tinatahak namin ang daan pa uwi, nakita namin si Badet na nakatayo sa isang gilid. Tulala, parang meron siyang hinihintay. Naawa naman kami dahil kita namin na umiiyak pa rin siya. Tinulak ako ng 2 para lapitan si Badet. Napatingin din naman siya sa akin. Badet, ayos ka lang? Bakit ka nag-iisa rito? Kanina, nawala ka sa sementeryo. Sabi ng pinsan mo, nauna ka na raw. Nauna ako. Hindi ko kasi kayang makitang inililibing si Papa. Kung sa bagay, naintindihan ka naman namin. Gusto mo, sabay ka na sa amin sa paglalakad? Si Papa, bago siya pinatay, meron siyang sinabi sa akin eh. Sinabi? Anong ibig mong sabihin? 4 na araw bago ang birthday ko. Meron sinabi sa akin si Papa na parang may sumusunod sa kanya. Palagi daw yun. Lalo na kapag gabi, kapag galing siyang trabaho. Akala ko nung una tinatakot lang ako ni Papa para hindi na ako masyadong gumagala. Patawa-tawa pa kasi siya nun kaya ang akala ko nagbibiro lang talaga siya. Pero hindi ko nakala na totoo pala talaga. Wala ba siyang nasabi sa'yo kung sino? Wala siyang sinabing pangalan eh. Kahit man lang itsura o ano. Basta ang sinabi niya lang sa akin, hindi raw pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan? Ang unang pumasok sa utak ko noon ay alien. Hindi ko rin alam kung bakit, pero bilang respeto sa pagdadalamhati ni Badet, hindi ko na lang din yon sinabi. Magsasalita pa sana ako pero hindi ko inaasahan ang dinugtong niya. Hindi raw tao eh. Hindi gaya natin. Pakiramdam ko may nakitang kakaibang nilalang si Papa. Pero hindi niya lang sinabi ng detalyado sa amin dahil siguro iniisip niya hindi kami maniniwala. Ngayon lang ba nangyari sa papa mo ito? I mean, kung nakakita siya ng sinasabi niyang kakaibang nilalang? Hindi. Pangatlong beses na ito. Madalas talaga siyang nakakakita ng mga kakaibang nilalang. Nung bata pa ako, kwento ni Papa sa akin, meron siyang nakitang tikbalang sa maisan. Tapos nung bago ko makapagtapos ng elementary, meron naman siyang nakitang duwende. Ngayon lang talaga, nagtataka ako kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Ang sabi lang niya hindi raw tao, hindi pangkaraniwan. Napaisip ako sa sinabing yun ni Badet. Hanggang sa
Makabalik na kami sa bahay. Gumugulo pa rin yon sa utak ko. Hindi rin ako nakakain na maayos. Hindi pangkaraniwan? Ano yun? Halimaw? Alimaw? Halimaw baka mamaya aswang nga. E di, naniniwala na rin kayo. Tinitingnan natin yung possibilities. Hindi naman sinabing naniwala ka agad. Pero pwede rin. Kasi tingnan nyo na lang the way siya pinatay. At kung magbabasa kayo ng mga article kung paano mambiktima ang mga aswang, kadalasan ganun ang ginagawa nila sa biktima. The same way kung paano pinatay yung papa ni Badit. Okay, let's say existing yung mga aswang. Ang tanong, paano nila mapapatunayan na aswang nga yun? Normal na kriminal nga, ang hirap hanapin. Aswang pa kaya na parang sa libro mo lang makikita. Ang pinakamaganda nating gawin, wag na lang tayo makialam. Kung totoong may nalaman ng tatay niya, delikado na malaman din natin yun. Mananahimik tayo. Ang gagawin lang natin samahan sa pagluluksa yung mag-ina. Dumada-moves ka lang Buang, namatayan na yung tao Hindi lang basta namatayan pinatay ang ama niya. At sa tingin mo may oras pa siya sa kalandian? Oo, kalma. Pinapagaan ko lang yung usapan. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Sinamahan namin si Derek sa bayan para makapag-apply ng trabaho. Umuwi din naman kami kagad ni Angelo dahil wala naman kaming gagawin doon. Habang abala si Angelo sa paghahanda ng pananghalian namin, nakita namin ang kapitan namin na merong tinatalakan na lalaki. Napapailing na lang ako. Naaawa ko sa lalaki dahil parang minamalit siya ng kapitan. Ilang beses ka bang natulungan ng barangay tapos hingi ka na naman ng tulong? Yan kasi ang napapala mo sa pagkaanak ng marami. Mas inuna mo pa kasing pairali na kakatihan ng bayag mo kaysa mag-isip na maganda para sa kinabukasan din niya. Tingnan mo ang nangyari. Wala kayong makain. Abay, tigil-tigilan mo nga ako. Tina, kasi wala na akong may papahiram na pera sa iyo. Maya ka naman, hampas lupa ka. Umalis ang lalaki nang nakayuko. Nakaramdam ito ng hiya lalo na nang malaman na nakatingin kami ni Angelo. Napatingin din naman sa amin ang kapitan. Masama ang tingin niya sa amin kaya agad kaming napaiwas. Pero namalayan na lang namin na nasa harapan na pala siya ng bakuran. Kayong dalawa, bago lang ba kayo rito? Magandang araw po, kapitan. Opo, bago lang po. Ilang araw pa lang po kami rito. Pamangkin po ako ni Toti. Kami po yung tumatao ngayon dito sa bahay. Iwas-iwasan ninyong pagiging chismoso dahil nakakamatay yan. Nagulat ako sa sinabi niya. Niwala man lang preno ang bibig. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad na rin siya kagad paalis. Nakatinginan na lang kami ni Angelo at nagkibit balikat. Masama pala ugali ng kapitan dito. Uy, naan mo lang yung boses mo. Baka mamaya may makarinig magsumbong pa. Totoo naman Kasi kung matino yung pag-ugali niya, hindi niya dapat ginaganon yung lalaki. Sabihin na natin umaabuso na yung lalaki pero may maayos at marespeto namang paraan para sabihin yun, di ba? Hayaan mo na. Kagaya nga na sinabi ng kapitan, iwasan natin na maging chismoso. Ano, malapit na bang maluto yan? Nagugutom na ako Konti na lang. Nalibang kami nung tanghaliang yon dahil sa mga binili naming mga gamit at pang-imbak na pagkain. Kahit na papaano, nakalimot kami sa mga haka-hakang kumakalat sa barangay. Pagsapit ng hapon naisipan ko ng puntahan si Badet. Pero wala siya sa kanila kaya naisipan ko na lang munang maglakad-lakad. Napasarap ako sa paglalakad kaya hindi ko na namalayan na nakarating na naman ako sa bandang dulo. Napagtanto ko lang yon dahil pamilyar sa akin ang mga nadaraanan ko. Babalik na sana ako pero bigla akong nakakita ng pusang puti na duguan. Nakahandusay sa gilid. At nang lapitan ko siya ay parang wala na siyang buhay. Niligid ko ang katawan niya sa kabilang parte. At sa pagkakataong yon, dito ko na napagtanto na natapyas na pala ang kanyang katawan. Anak, kawawa naman to. Sino lang yung gumawa nito? Hindi lang yon ang unang pusa na nakita kong duguan. Kaya
hindi ko na talaga maiwasang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Habang pinagmamasdan ko ang wala ng buhay na pusa, napansin ko yung direksyon ng dugo na papunta sa likuran ng mga nakatambak na gulong. Sinundan ko ang dugo at napapalayo na ako sa pinanggalingan ko. Sa isip-isip ko, talagang sinisikap ng pusa na mabuhay dahil medyo malayo-layo na ang kinaya niyang lakarin kahit sugatan siya. Teka, wala na? Wala na yung dugo? Ibig sabihin sa parting to siya inatake? Bigla na lang ako may narinig na kaluskos. Kinabahan na ako noon kaya nagmamadali na akong umalis. Kahit na hindi ko sabihin, hindi ko may kakaila na kinabahan din ako nung mga oras na yon, Kaabanong. Nakauwi naman ako sa bahay ng ligtas, pero isang ideya na naman ang pumasok sa utak ko. Ideya na parang hinihila akong tuklasin. Pakiramdam ko kasi may kakaibang umatake sa pusa at pakiramdam ko may koneksyon ito sa nangyari sa tatay ni Badet. Hindi nagtagal ay sumapit na rin ang kinagabihan. Nagpaalam na muna ako sa kanilang dalawa. Lima ko nagdala ng flashlight. Kahit pa ang paalam ko sa kanila ay bibili lang ng maiinom. Mabilis ang ginawa kong paglalakad. Pero hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Badet sa lugar kung saan ko nakita ang namatay na pusa. Nagkatinginan kami ng ilang segundo at parehong nagtaka. Chiro, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ikaw muna. Ako unang nagtanong eh. May gusto lang akong malaman. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari sa dalawang pusa. Nung nakaraan, nakakita ko ng pusa rito na duguan. Tapos ngayon, yung pusa rin naman doon sa kabilang banda, duguan din. Namatay na nga eh. Sandali. Alam mo rin pala yun? Alam ang alin? Yung tungkol sa pusa. Alam mo rin yun? Yung bang dahilan kung bakit ka nandito? Oo, yun nga. Kasi nung nakaraan ko pa napapansin na parang namamatay yung mga pusa dito sa atin. Mga pusa? Ibig sabihin hindi lang dalawa? Bago pa kayo dumating dito, nangyayari na yan. Kaya tingin ko, hindi na bababa ng 10 ang namamatay na pusa. Ang tanong kasi ron, anong nangyayari sa kanila? Baka naman inatake lang ng kung anong hayop. Hindi yun ang kutob ko eh. Tingin ko talaga, may kinalaman yun sa pagkamatay ni Papa. Tingin ko, merong nagtatagong kababalagan dito sa atin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Basta, hindi ko alam. Malabo pa sa akin ang lahat. Natigilan kami sa pag-uusap nang biglang marinig namin ang ngiyaw ng pusa na parabang nasaktan siya o kung anong nangyari. Kahit na alam naming delikado, agad naming hinanap kung saan ang pusa. Dala ang flashlight, natutukan ko ng ilaw ang gilid ng puno. Nakita namin ang pusa doon na naghihingalo na at ilang sandali lang, nalugutan na rin ng hininga. Kagaya ng naunang mga pusa na biktima, ganun din ang ginawa sa kanya. Iyak ng iyak si Badet. Hindi niya matanggap na nangyari yun. Kaya ang ginawa niya, bigla na lang siyang tumakbo para hanapin ang naririnig naming kaluskos. Uy, sandali! Ano bang ginagawa mo? Baka mamaya mapahama ka. Huwag mo nang puntahan. Hindi ka ba naawa sa pusa? Pinatay siya ng kung anumang mabangis na nilalang. Naririnig mo naman yung kaluskos eh. Tara, sundan natin para malaman natin kung ano yon. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Hindi naman ako mapapahama kung sasamahan mo ko eh. Pambihira ka naman. Inonsensya mo pa talaga ako ah. Tingnan mo kasi oh, ito kinalalagyan natin. Gubat, madilim, tapos liblib na. Hindi ka ba natatakot? Kung may kinalaman ito sa pagpatay kay Papa, hindi ako matatakot. Masyado mabagal ang mga pulis para makuha ang hustisya. Kaya ako na ang gagawa ng paraan. Wala na akong nagawa, Kaabanong, kung hindi samahan na lang din siya. Takot din naman ako na baka may masamang mangyari sa kanya sa kagubatan. Kaya kahit ako man din ay nababahala sa kinalalagyan namin. Nilakasan ko na lang din ang kalooban ko para sa kanya. Hindi na namin narinig pa ang kaluskos, pero pinagpatuloy namin ang paghahanap. Dinerecho lang namin ang daan. Malayo na rin kami sa amin noon. Meron na kaming natanaw na parang malaking imbornal na wala ng tubig. Parang
abandonadong dike na naging tunnel na lang. Ang pinagtataka namin, bakit merong ganun sa gitna ng gubat at meron pang 2 malaking lampara sa gilid. Indikasyon lang na meron talagang nagpupunta ron. Ano kaya yan? May daan kaya dyan papasok sa loob? Huwag mong sabihin papasok tayo dyan. Diyos ko ka, kakalad ka rin na talaga kita paalis. Parang gusto ko nga eh. Pakiramdam ko nandyan sa loob yung dapat nating malaman. Ay naku, magtigil ka nga, Badit. Delikado. Wala tayong ideya kung anong naghihintay sa atin dyan. Nawala na nga ang papa mo tapos baka ikaw pa. Paano na lang ang mama mo? Abay, maawa ka naman sa kanya. Sa sinabi kong yun ay sakalang natauhan si Badit. Tumigil siya sa kagustuhan niyang pasukin ang tunnel na yon. Sandali pa kaming nagmasid-masid doon pero wala na kaming nakitang kung ano. Kaya bago pa man may makakita sa amin doon ay nagmamadali na rin kaming umalis. Kinabukasan, tinanghali na ako ng gising. Tirik na ang araw sa labas. Napuyat kasi ako kakaisip tungkol sa nakita naming tunnel. Ako man din ay gustong pumasok doon para malaman kung ano man ang tinatago ng lugar na yon. Pero naisip ko na baka yun ang ikapahamak ko. Nagagawa kong pigilan ng sarili ko. Uy, tulala ka na naman. Ano na naman bang pinagpuyatan mo? Katext mo ba yung si Badit kagabi? Baka ka ako nanood na rin ng Bold. Mga asiraulo. Eh ano nga? Kasama ko si Badit sa gubat kagabi. Ano? Oh my! Ano ginawa nyo? Kakaiba ka rin talaga, pre, no? May nalalaman ka pang igalang ang pagluluksa niya tapos dinala mo sa gubat. Ayos! Huy, para kayong mga tanga. Anong tingin nyo? Nakipag-anuan ako sa kanya sa gubat? Sobrang layo ng iniisip nyo, no? Nakadroga yata kayo eh. E ano ba kasing ginagawa ng isang lalaki at isang babae sa madilim na gubat? Meron kaming inaalam. Inaalam na alin. Kung mas masarap sa gubat kaysa sa hotel. Tungkol sa mga namamatay na mga pusa rito. Namamatay na ano? Pusa? Nakwento ko sa inyo last time, di ba? Kahapon, nakakita ako ulit. Pusang duguan. Tapyas kabilang katawan. Na-curious ako kasi pangalawang beses na yun eh. Kaya sinundan ko yung dugo kung saan papunta. Dinala ako sa gubat. Tapos kagabi, lumabas ako para sana tingnan kung may mabibiktima na namang pusa. Pero nakasalubong ko si Badit. Galing din siya sa gubat. Pareho kami ng pakay. Sabi niya sa akin, bago pa tayo dumating dito marami ng pusa ang pinapatay. At habang nag-uusap kami, nakarinig kami ng kaluskos. Malakas na kaluskos tapos parang tumakbo palayo. Sinundan namin yon hanggang sa meron kaming nadiskubre. Anong nadiskubre nyo? Isang hotel sa gitna ng gubat? Uy, maayos ka nga. Seryoso na yung tao, oh. Ay, sorry naman. Isang tunnel. Parang malaking imbornal na natuyo. Pero mukha siyang tunnel dahil may pasukan sa loob eh. Hindi lang namin diniretso dahil natatakot ako na baka mapahamak si Badit. Baka mamaya kapama ka nang idulot niya sa'yo, pre. Bakit naman kasi inalam niyo pa yun? Naghinala kasi si Badit na yung nangyari sa papa niya, may koneksyon sa nangyayari sa mga pinapatay na pusa. Tungkol na naman ba to sa hinalaan yung aswang? Pre, saan yung tunnel na yan? Bakit? Gusto mong malaman kung ano yung naroon? Nasasabi lang sa amin ni Kapitan eh. Wag na wag magiging chismosa. Kasi ikakapamak daw natin yan, di ba? Paano kung nandun nga yung sagot ng pagkamatay ng papa niya? Wala ba tayong gagawin? Paano kung si Badit lang yung lumakad mag-isa? Di ba mas delikado yun? Yan nga ang iniisip ko eh. Baka mamaya nagpunta siya ron mag-isa. Mas delikado. What if puntaan natin ulit para naman matahimik na rin si Badit? Para naman mapatunayan niya sa sarili niyang walang kinalaman yun sa kamatayan ng tatay niya. Nagkatinginan na lang kaming tatlo. Pagkatapos ay sabay-sabay na rin kaming kumain. Pagdating naman ng hapon, pinuntahan na namin si Badit. Pero si Aling Flor lang ang inabutan namin doon. Alam niyo, nagluluksa pa rin kami ngayon. Kaya sana, huwag niyong unahin ang pagiging makatinin niya. Pinopormahan niyo pa ang anak ko kahit alam niyo namang masama ang loob niya sa pagkawala ng papa niya. Naku, hindi naman po. Ibang bagay pong pinunta namin. Hindi po kami naporma kay Badit. Isa pa po, hindi naman namin siya type. At wow,
Parang lugi pa kayo sa anak ko ah. Kung wala po si Badet, aalis na lang po kami. Umalis na kayo. Kasi nababanas ako sa mukha ninyo. Sa halip na maging malungkot ako napapalitan ng galit Nagmamadali na kaming lumabas sa bakuran nila. Inintindi na lang namin si Aling Flor at hindi na pinatulan pa. Naisip kong puntahan na lang agad ang tunnel dahil malakas ang kutob ko na nauna na ron si Badet. Habang naglalakad kami sa kagubatan, meron na naman kaming nakitang patay na pusa. Hindi lang 2, kundi 3. Parehong naagnas na rin ang mga yon. Masakit na rin sa ilong ang amoy. Malayo pa ba? Puro ka reklamo. Dapat hindi ka na sumama eh. Reklamo doon nagtatanong lang naman ako. Oh, wag na kayong mag-ingay. Malapit-lapit na tayo. Hindi pwedeng may makarinig sa atin dito dahil baka yun ang ikapahamak natin. Nanahimik naman silang 2 kabanong. Mas binilisan na lang namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa tunnel. Mula sa kinalalagyan namin ay ilang metro na lang ang layo nun. Nasa tapat din kami kaya kita namin yung loob. Para siyang tunnel na dinaraanan ng mga Hapon nung panahon ng gera. Pero mas malaki lang yung nakita namin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Oo nga, tunnel talaga. Tara, pasukin natin. At kapag may nakasalubong tayo, Hindi sabihin natin naliligaw lang tayo. buang, hindi pwede. Tingin mo maniniwala sila? Tingnan nyo may tao. Nanahimik kaming 3 nang makitang may mga taong pumasok sa tunnel. Obserbasyon namin, para silang mga trabahador. Baka naman kasi minahan yan. Tingnan nyo para mga minero yung mga yun. Hindi yan minahan. Malakas ang kutob ko na merong kakaiba dyan. At saka kung minahan yan, nasan yung mga gamit nila? Ang dami naming tanong nung mga sandaling yon, kabanong. Pero ang mga tanong na yon ay masasagot lamang kapag pumasok kami doon. Maya-maya, nagawa na rin akong kumbinsin ng 2 kong kasama. At dahil inakala kong naroon sa loob si Badet, ay pumahayag na rin ako. Kumuha na muna kami ng tiyempo. Nang makalapit na kami, ay agad na rin naman kaming pumasok. Maliwanag sa loob. Maraming mga sulo na nakasiksik sa mga bato na nagsisilbing ilaw. Medyo nakakatakot nga rito. Parang ganito yung sa pelikula Yung mamamatay yung 3 lalaki kasi sila yung walang kwentang karakter na dapat mawala kaagad sa kwento. Huy, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya mangyari yan Sa aming pagpapatuloy, meron na rin kaming nakitang malaking pinto. 2 pintong magkadikit. Parang mga pinto ng mga convenience store pero bakal. Nang itulak namin yon ng bahagya, merong bumungad sa amin sa loob. Isang malawak na silid. Pumasok kami roon, pero agad kaming napatago sa ilalim ng malaking lamesa nang may dumating. Nag-uusap-usap sila na hindi naman namin maintindihan. Parang ibang lengguwahe. Basta, mga taga-ibang bansa sila. Halos 10 minuto kaming nakatago roon. Nang mawala na sila, ay naisipan na lang namin na umalis. Dali-dali kaming lumabas. Nakahinga kami ng maayos nang wala namang nakakita sa amin. Putik, ano kayo mga nandun sa loob ng malaking kwarto na yun? Nakakapagduda. Kung ano man yon, hindi ito ang tamang panahon para malaman natin. Nararamdaman kong mapapahamak tayo kanina dahil maraming tao doon. Buti na lang umalis ka agad tayo. Balikan natin ulit kapag wala ng tao. Gusto ko talaga malaman kung anong naroon Wag ngayon, kukuha lang tayo ng tiyempo. Ang problema natin, nasan si Badet? Yun ang tanong. Speaking of Badet, ano bang apelyido niya? Rosales yata Bakit? Pinakita sa amin ni Angelo ang isang lumang pitaka na napulot niya sa ilalim ng malaking lamesa na pinagtataguan namin. May mga ID sa loob, pero karamihan sa mukha na naroon ay hindi na makilala dahil luma na. Ang malinaw na lang na naroon ay ang pangalan. Paano kung itong wallet at mga ID, pagmamayari ng tatay ni Badet? Kung ganun nga, ibig sabihin, yung mismong pinagtaguan natin, doon din siguro mismo nagtago si Mang Fidel. Pero hindi naman Fidel ang pangalan na nakalagay dyan Tsaka baka hindi yan sa tatay niya. Malay mo naman, second name niya yung Fidel. Kaya nga kailangan nating mahanap si Badet ngayon para itanong natin sa kanya
kung pagmamayari nga talaga ito ng tatay niya. What if kay Aling Flor na lang? Wag, baka mamaya isipin pa niyang may kinalaman tayo sa nangyari sa asawa niya dahil nasa atin ito. Kahit hindi pa kami nakaka-recover sa mga nalaman namin, wala na kaming sinayang na oras. Nilibot namin ang buong barangay para hanapin si Badet. Nagtanong-tanong na rin kami pero walang nakakaalam. Inabot na rin kami ng gabi sa daan pero wala namang kaming napala. Sa aming paglalakad, nakita namin si Kapitan Tunying na sakay ng mamahaling sasakyan. Para siyang isang bigating tao na hindi basta pwedeng mahawakan. Ganda ng sasakyan nun ah. Angas eh. Kapitan lang pero nakabili ng ganun kamahal na sasakyan. Matik, kickback. Kurakot yata yun eh. Imposible makabili siya ng ganun kamahal na sasakyan. Yang lit lang naman ang sahod ng kapitan. Baka naman kasi mayaman talaga si Kapitan Tunying. Kung ano-ano naman ang iniisip niyo kaagad eh. Mukha naman siyang hindi mayaman eh. Wala sa itsura. Malakas ang inaala ko na baka may ginagawang katarantaduan niya kapitan na yun eh. Ang mabuti pa, ipagpatuloy na lang natin yung paghahanap kay Badet. Baka mamaya kung ano na nangyari doon. Pwede bang magpahinga na muna saglit? Masakit na pa ako eh. Kakalakad. Hindi pa tayo kumakain. O sige, mauna ka na muna sa bahay. Kami ni Angelo, magpapatuloy. Sige, magluluto na rin ako. Nag-iba ng direksyon si Derek. Habang kaming dalawa naman ay nanatiling nakatayo sa gilid ng daan. Pinagpatuloy namin ang paghahanap kay Badet. Balak na nga sana namin sabihin sa barangay na nawawala siya, pero nakita namin siyang bumaba ng tricycle. Agad namin siyang nilapitan na parabang nabunutan kami ng tinik sa lalamunan. Badet! Nako, sa wakas! O bakit? Bakit parang hingal na hingal kayo? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Saan ka ba galing? Inutusan ako ni Mama bumili ng kandila at pangluto rin para bukas. Bakit? Mambira talaga si Aling Flor oh. Inutusan ka pala niya, hindi mo lang sinabi sa amin kahit nagtanong kami sa kanya. Kung saan-saan ka patuloy namin hinanap. Ano ba kasi yon? Badet, nakapasok na kami sa tunnel. Ano? Teka, totoo ba? Oo, totoo. Nakapasok na kami. Pero huwag ka na munang maingay sa iba ha. May nakita kaming isang malawak na kwarto doon. Wala pa kaming ideya kung ano ang mga nasa loob. Pero meron kami nakitang pitaka. Hindi namin makilala yung mukha na nandun sa mga ID kasi nabubura na eh. Pero yung pangalan, gusto naming ikumpirma sa'yo. Ano bang totoong pangalan ng papa mo? Fidel ba? Si Papa, hindi Fidel. Palayo niya lang yon. Ang pangalan talaga ng tatay ko, Federico Rosales. Nagkatinginan kami ni Angelo nang mapagtantong parehong-pareho ang pangalan na binanggit niya sa nakalagay sa ID. Binigay namin yun kagad sa kanya at kinumpirma niyang tama nga ang hinala namin. Pagmamayari nga yun ng kanyang ama. Sa ilalim ng malaking lamesa na pinagtaguan namin, doon namin nakita yan. Isa lang ang ibig sabihin nito, Badet. Nanggaling doon ang papa mo. At baka may nalaman siya sa kwartong yun. Baka yun din ang naging mitya ng buhay niya. Badet, nasa loob nun ang mga sagot ng tanong natin. Pero delikado eh. Hindi pwedeng basta lang tayo papasok doon ng... Kung naroon ang lahat ng sagot na kailangan ko, wala akong pakialam kung gaano pa kadelikado yon. Papasukin ko yon at bibigyan ko ng hustisya ang kamatayan ng tatay ko. Teka muna, makinig ka muna, Badet. Wala tayong kaalam-alam kung anong naghihintay ron. Kaya huwag ka sanang magpadalos-dalos. Hayaan mong gumawa kami ng paraan para malaman kung ano yung naroon. Huwag ka mag-alala. Lahat naman sasabihin namin sa'yo. Wala kaming ililihim. Badit, makinig ka sa amin ha. Hindi dahil ayaw naming may ginagawa ka para sa papa mo. Ang gusto lang namin ligtas ka. Ikaw na lang ang kasama ng mama mo sa buhay. Kaya dapat iniingatan mo buhay mo. Kung ano man ang naroon, pinapangako ko sa'yo. Makakamit natin ang hustisya. Nakinig naman sa amin si Badet kaya nakampante akong wala siyang gagawin na magdudulot ng kapahamakan sa kanya. Matapos naming mag-usap, ay umuwi muna kami sa bahay. Habang nasa harapan ng hapagkainan, tahimik lang kami at parang pare-parehong malalim ang iniisip. Kailangan ba talagang gawin natin to, pre? Ang alin? Itong paglalagay ng sili sa sabaw ng sinigang? Hindi. Itong ginagawa natin para kay Badet. Bakit? Natatakot ka na ba?
Oo naman, masama ba matakot? Kung ikaw, para sa'yo, adventure yung gagawin natin, sa akin hindi. Para sa akin, naghahanap lang tayo ng ikapapahamak natin eh. At saka, bakit ba natin to ginagawa? Para tulungan si Badit? Okay. Pero hindi tayo ang dapat gumagawa nito mga pre. Dapat mga polis. Hindi tayo pakikinggan ng mga polis. Alam mo naman sila kung gaano nila tinatanggihan ng ideya ng aswang, di ba? Pero hindi pwedeng ganito. Mga simpleng tao lang tayo eh. Papahamak tayo dun. Hindi ka ba naaawa kay Badit? Pinatay na nga yung tatay niya nang walang kalaban-laban eh. Akala ko ba okay lang sa'yo? Ikaw pa nga nagsabi kay Badit kanina na huwag siyang gagawa ng kahit na anong kilos na padalos-dalos. Ito na nga ang isipin mo, Jiro. Nandito na tayo dahil meron kang iniiwasang gulo sa Maynila. Ang dapat na ginagawa natin dito ay nananahimik eh. Namumuhay ng payapa. Kasi kapayapaan nga ang pinunta natin dito. Tapos ganyan ang gagawin natin. Nasaan yung kapayapaan sa ganyan? O baka naman gusto mo kasi talaga si Badit. Kaya nagpapalakas ka sa kanya. Bro, Jiro, walang halaga yung medal ng pagiging bayani mo kapag namatay ka. Pagpapasikat? Yun talagang tingin mo sa ginagawa ko? Pasikat lang ako? Ang daming paraan para magpasikat. Ang daming paraan para makuha si Badit kung talagang yun ang habol ko. Kilala niyo ako. Matinik ako sa babae. Babae nga dahilan kung bakit ako nandito, di ba? Pero hindi yun ang pakay ko kay Badit. Ang gusto ko, matulungan lang talaga siya kasi naawa ko sa pamilya niya eh, sa sinapit ng ama niya. Ngayon, kung yun ang tingin mo sa akin, di sige. Wala akong magagawa. Basta ako tutuloy ako. Kung ayaw mo, wala namang problema eh. Manatili ka rito sa bahay. Hindi nyo naman kailangan magtalo ng ganyan. Nasa harapan pa naman tayo ng pagkain. Angelo, kung ayaw mong sumama, walang problema. Ipagdasal mo na lang kami na sana walang mangyari masama sa amin. Bahala kayo. Basta ako, wala akong ibang gusto kundi ang kaligtasan lang natin. Ngayon, kung minamasama nyo yun, okay, fine. Mananahimik ako rito sa bahay. Bigyan nyo na lang ako ng ipapaliwanag nyo sa pamilya nyo kapag namatay kayo. O isa ka pupunta. Nawalan na ako ng gana. Sige, pabayaan mo siya. Tumayo si Angelo at lumabas na muna ng bahay. Pinagpatuloy naman namin ang pagkain. Kinabukasan, hindi pa rin kami nagpapansinan ni Angelo. Hanggang sa dumating na nga ang hapon. Nanatiling wala kaming kibuan. Nagpaalam naman kami sa kanya bago kami umalis. Tumango lang siya na parabang wala lang kami sa harapan niya. Mga bandang 6:00 na nang makarating kami sa gubat. Dala-dala namin ang isang flashlight at nagdala na rin kami ng pamprotekta sa sarili namin. Hindi ko may kakaila ang kaba na nararamdaman ko noong mga oras na yon, Kabanong. Ang kaba na parang nagpapahina ng tuhod ko. Ang kaba na siyang nagpapalabas ng malalamig kong pawis. Pero hindi na kami aatras. Itinuloy pa rin namin kahit na alam naming delikado. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating na rin kami sa harapan ng tunnel. Lalapit na sana kami nang makita namin ang mga nagdatingan na tao. Bakit kaya ang daming pumapasok ngayon? Baka may nangyayari sa loob ah. Yan ang hindi ko alam. Ang alam ko lang ngayon, delikado kung papasok tayo kagad. Uy, anong gagawin natin? Hihintayin natin sila makalabas ulit. Tumigil muna tayo rito. Magpapalibas tayo ng oras. Sa likuran ng malapad na puno, naglatag na muna kami ng dahon ng saging. Nagpahinga na muna kami roon habang nagbabantay. Wala pang 15 minuto, nakarinig kami ng mga kaluskos sa paligid. Agad kaming napabangon. Kanya-kanya kaming kuha ng kutsilyo. Marahan naming nilapitan ng halamanan. Nang biglang, Oo, kalma. Ako to. Angelo, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba ayaw mo pang mamatay? Ano bang magagawa ko? Alam nga namang hayaan ko kayo. Kapag namatay kayo, ako naman ang puputakti ng pamilya nyo. Bakit ba kayo nandito? Hindi ba kayo papasok? Nakita namin maraming taong pumasok sa loob eh. Kaya naisipan na muna naming hintayin na muna sila makalabas bago kami pumasok. Nakahinga na kami ng maluwag ng mga oras na yon. Isang oras pa ang nagdaan, nakita na rin naming lumabas sa mga tao. Wala na kaming sinayang na pagkakataon.
nagmamadali kaming makapasok sa loob. Nang marating na namin ang malaking pintuan, maswerteng nakabukas ulit yon at meron kaming naririnig na nagsasalita sa loob. At sa pagkakataong yon ay naiintindihan na talaga namin at pamilyar na pamilyar sa amin ang boses niya. Si Kapitan yun ah. Baka may binibenta siyang iligal na mga kagamitan dito. Gagi, tingnan nyo yung nasa malaking aula. Napadako ang tingin namin sa kaliwang banda. Isang malaking hawla ang naroon. Sa loob nito, may isang nilalang na nakakulong. Parang tao lang din ang anyo ng katawan niya. Ang pagkakaiba nga lang, mahaba ang kuko at matutulis ang tenga. Ang matay bilugan, ang bibig ay malaki at may mahabang dila. Hindi namin alam kung bakit bigla na lang yung nagwala. Umangil ng umangil. Parang gusto niyang makawala sa kulungan. Naka, nagwawalang alaga ka. Tingin ko gusto na niya kumain. Sandali lang kumpare ha. Papakainin ko muna tong alaga ko. Kasi sa lahat ng alaga ko siya lang naman ang hindi ba nakakakain. Paano? Itong aswang na ito ay pihikan. Kaya yan, siya naman ang nagutom. Nagtindigan ng mga balahibo namin nang marinig ang sinabi niyang yon. Hindi namin inakala ng kapitan ng barangay namin ang siyang nangangalaga sa mga aswang na yon. Minsan pinapatakas ko ang mga ito kapag gusto nila sila mismo ang kukuha ng makakain nila Sa katunayan, nitong nakaraan lang meron itong nilapa. Yung mga sigbin baka mo. Naka, hindi tao ang kinakain nila. Mas gusto nila pusa. Huwag kayo mag-alala. Kapag nanganak na yung alaga kong mag-asawa, ibebenta ko sa inyo sa mas murang halaga. Nauna na kasi kayo ng mga taga-Germany nung nakaraan Bagal-bagal kasi kayo. Hindi namin kinakaya ang mga sinasabi niya. Naisipan na lang naming umalis noon. Ang kaso nga lang, habang gumagapang kami papalapit sa pintuan, bigla na lang tumama ang relo ni Derek sa bakal kaya nakalika kami ng tunog. Sabay-sabay na napalingon ng mga naroon sa kinalalagyan namin. At sa kasamaang palad, nakita nila kami. Kitang-kita kami ni Kapitan. Takbo! Wala na kaming magawa nun. Kailangan namin tumakbo para takasan ng mga nasa loob ng malaking silid na yon. Ano pa tinitingin-tingin niya? Habulin niya, mga inutal! Para kaming maubusan ng lupa sa bilis ng takbo namin kabanong, niwala na nga kaming pakialam kung ano ang matatapakan namin. Manhid ang aming talampakan dahil sa takot at kaba na nararamdaman. Paglabas namin ng tunnel, buong akala namin ay titigil na ang mga humahabol. Pero mas lalo pa nila kaming sinundan. Nagkandasabit-sabit na kami sa mga halaman. Ilang beses din kaming nadulas-dulas. Pero tuloy pa rin kami sa pagtakas. Sa bilis ng takbo namin, hindi na namin namamalayan kung nasaan na kami. Basta alam namin sobrang layo na namin sa aming pinanggalingan. Wala na yata sila. Pahinga na muna tayo. Masyado ka naman kampante. Mamaya na magpahinga. Tisi mo na muna, Derek. Kailangan natin makalayo. Namukan ba tayo ni Kapitan? Oo, namukaan niya tayo. At kapag bumalik tayo sa atin, mayayari tayo. Naku, wisit! Tumakbo na naman kami kahit na masakit na ang mga paa namin. Dumaan ang halos kalahating oras. Tuluyan na rin namin silang naiwan. Tumigil kami sa harapan ng punong santol. Naupo kami sa gilid at saka napabuntong hininga. Ay nako, wisit! Ano na naman ba? Nandito na nga tayo. Nagpapahinga na. Diyos ko naman ba't dyan ka umupo? Tain ng kalabaw yan Hindi ko nakita Nakakaurat naman Ayos! Jackpot! Manahimik ka dyan. Di ako natutuwa Bakit ka sa akin magagalit? Kasalanan mo naman yan Manap na lang muna tayo ng ilog. Ugasan mo yung ebak na inupuan mo. Isa ka pa. Tatawa-tawa ka pa dyan. Sa halip na makapagpahinga kami, naglakad-lakad na lang muna kami para maghanap ng mapaghuhugasan ni Derek. Maya-maya pa'y nakakita na rin kami ng ilog. Nakapaghugas na rin si Derek, pero kinailangan na lang din niyang maligo kahit na malamig. Palis na sana kami noon
nang may marinig kaming malakas na angil. Dumaloy ang takot sa sistema namin. Pare-pareho kaming kinilabutan ng marinig yun. Ang unang pumasok sa isipan namin, aswang. Baka pinakawalan ni Kapitan yung alaga niya para lapain tayo. Hindi yun malabo, kaya tara na. Putik, kiniginaw pa ako eh. Nagmamadali kaming umalis, pero parang kinakapitan kami ng kamalasan ng mga oras na yon, Kabanong. Dahil habang papalayo kami, palakas naman ang palakas ang angil na naririnig namin. Patunay lang na nagagawa niya kaming sundan. Binilisan pa namin ang binilisan ng takbo namin. Pero kalaunan, bigla na lang may aswang na lumabas sa harapan namin. Siya ang aswang na nakita naming nasa hawla. Maraan siyang lumapit sa amin habang umaangil. Mambira, ito na yata katapusan natin. Sabi ko kasi sa inyo huwag na tayong makialam eh. Huwag kayong matakot. Matakot. Anong tingin mo na nasa harapan natin? Panaginip. Total, mamamatay na rin naman tayo. Aaminin ko na. Ako yung naglagay ng kalahati ng hollow block sa bag mo, Angelo. Nung high school pa tayo nun. Ako din yung naglagay ng bunot sa bag mo. Siraulo ka pala eh. Iba yung pinagbintangan ko tapos ikaw pala. Jiro, ako naman yung nagtago ng burger mo dati. Oo, alam ko. Paano mo nalaman? Biglang nagkaroon ng malakas na pag-angil. Akmang lalapit na sana siya sa amin nang biglang may matandang lalaki na lumitaw sa gilid. May hawak siyang itak na siyang pinantaga niya sa aswang. Tinamaan yon sa balikat. Dahil sa ginawa na matanda, napatras ang aswang. Pero sinubukan nito ulit umatake. Sa kasamaang palad, muli lang din itong tinamaan ng taga. Sa takot ng aswang ay dali-dali itong tumakbo paalis. Hahabulin pa sana ng matanda pero tuluyan ng nakalayas ang nilalang. Maraming salamat, Lolo. Huwag mo akong tawagin Lolo. Unang-una, hindi kita apo. Pangalawa, hindi pa ako Lolo kasi wala pa akong apo. Ay, di Manong. Ano ba ginagawa niyo rito? Naligaw kami. Manong, ang galing niyo. Paano niyo nagawa yun? Umalis na kayo. Ang mga kagaya niyong walang alam madaling mamatay sa kagubatan. Pwede po bang samahan niyo kami? Total, ikaw yung may alam eh. Anong sinabi mo? Nako, hindi kita iniinsulto ha. Ang ibig kong sabihin, baka pwede mo kaming tulungan. Ihatid mo lang kami palabas ng gubat. Natatakot kasi kami na baka... Ayaka! Niligtas mo nga kami tapos ayaw mo. Sige na naman Manong. Kapag hindi ka pumayag, tatawagin kitang Lolo. Umuwi na kayo! Lolo, manahimik ka! Lolo. Close ba kayo? Sige na, doon na muna kayo sa bahay. Pero sa isang kondisyon. Hindi niya na muna sinabi ang kondisyon, pero pumayag na kami sa sinasabi niya. Ang tanging mahalaga na lang kasi sa amin noon ay ang kaligtasan namin. Sinundan namin na matanda sa paglalakad. Nang makarating na kami sa bakuran niya, binigyan niya kami ng tig-isang palakol. Anong gagawin namin dito? Maglalaban-laban kaming tatlo? Nakita niyo yung mga nakatambak na kahoy. Sibakin ninyo. Kailangan ko ng panggatong bukas ng umaga. Pambira, anong oras na magsisibak pa kami? Gusto niyo maging ligtas, di ba? Ito lang ang paraan. Magsibak. Sige na, gawin na natin. Kaysa naman nasa gubat tayo ngayon. Sinimulan namin ang pagsisibak. Bandang madaling araw na kaming natapos. Pinagtimplahan kami ng kape ng matandang lalaki. Habang nagpapahinga, muli niya kaming kinausap. Lihito mong aswang ang munti ka nang pumatay sa kanya. Ano ba nangyari at napadpad kayo sa gubat? Mukhang mga dayo lang kayo. Taga Maynila ba kayo? Taga Maynila kami, pero nagbabakasyon kami rito. Meron kasi kaming natuklasan kaya hinahabol kami ng aswang. Natuklasan? Anong natuklasan ninyo? Sige, kwento niyo sa akin. Aswang. Aswang? Oho, aswang. Yun ang natuklasan namin. Isang lugar kung saan nakakulong ang mga aswang. Inaalagaan, pinaparamit, binibenta. Ang mismong kapitan ng barangay namin ang nag-aalaga sa kanila. Dahil sa mga aswang na alaga niya, namatay yung tatay ng kaibigan namin. Yun ang dahilan kung bakit namin inaalam kung ano ang nasa lugar na yon. At ngayong alam na naming aswang ang naroon, hindi na namin alam ang gagawin. Siguradong hindi na kami makakabalik sa barangay namin. Tahimik lang na nakikinig ang matandang lalaki.
Para bang hindi na niya kinagulat na may aswang sa probinsyang yon. Pagkatapos ko magsalita, kalmado lang niyang sinabi na kailangan naming ituro sa kanya ang lugar. Paano kami? Kapag naturo na namin sa iyo kung saan yung lugar na yon, ano mangyayari sa amin? Malamang kami ang babalikan ng kapitan namin. Sumama kayo sa akin para masaya. Para masaya? Masaya bang habulin ng aswang? Sinong may sabi na magpapahabol tayo? Tayo ang hahabol sa kanila. Teka, sinasabi mo bang kakalabanin natin ang mga aswang? Mismo. At ipagkakatiwala namin sa iyo buhay namin? Hindi ka pa nga namin kilala? Ako si Goryo, kilalang birador ng aswang dito sa probinsyang ito. Kung hindi niyo ako kilala, baka hindi ako sikat sa inyo. Pwede ka bang maging seryoso? Munti ka na kami mamatay kanina oh. Seryoso ako sa sinasabi kong tutugisin ko ang mga aswang kaya ituro niyo sa akin kung nasaan. Hindi na ako sasama dyan. Kitang-kita naman namin kanina. Munti ka na natin makita si San Pedro. Ako sasama ako. Ako rin. Ako na naman ang hindi sasama. Kung ikaw lang ang hindi sasama, ibig sabihin, ikaw lang ang duwag. Hindi ako duwag, no? O baka takot ka. Hindi ako takot. Iniisip ko lang ang kaligtasan namin. Hahanapin na kayo ng mga aswang. Anong pagkakaiba ng pagtatago at paglaban? Pareho din naman nasa panganib ang buhay ninyo. Kaya kung ako sa inyo, sumama kayo sa akin. Ituro nyo, tapos sabay-sabay natin papatayin ng mga aswang. Gusto ko lang matulungan yung kaibigan naming namatay yung tatay. Yun lang naman. Ako, gusto ko ng adventure. Ay nako, pambira talaga kayong dalawa oh. Pagsikat ng araw, umalis na tayo. Kaya ngayon, matulog na muna kayo. Gigisingin ko na lang kayo kapag mag-aalmusal na. Kahit na hindi namin ganong kilala matandang yon, pakiramdam ko ay ligtas kami sa poder niya. Ang panandaliang pananatili namin doon ay naging dahilan para mapanatag ang kalooban namin. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal ng kamote at kape, agad na kaming naglakad paalis. Malayo-layo ang lalakarin namin kaya hindi namin maiwasang hindi kausapin na matanda. Matagal yun ang ginagawa to? Ang alin? Itong paglalakad? Oo naman. Hindi. Itong paghahanap nyo ng mga aswang. Oo. Binata pa lang ako ay ginagawa ko na ito. Bakit ito ginagawa? Delikado to ah. Minana ko ang gawain ito sa ama ko. Lahat ng lalaki sa pamilya dapat marunong pumatay ng aswang. Bakit ba merong aswang dito sa probinsyang to? Matagal na sanang walang aswang dito. Inubos na namin sila nung binata pa ako. Pero dahil sa mayayamang tao na ginagawang alaga ang mga aswang, nalalagay na naman sa alanganin ng buhay ng mga tao. Ano bang napapala nila sa pag-aalaga ng aswang? Hindi naman dapat inaalagaan yun, di ba? Pinapatay yun kasi salot yun eh. Maraming kapakinabangan ng aswang sa isang normal na tao. Pwedeng nagdadala ng swerte at naibebenta nila sa mga taong naghahanap ng mga kakaibang nilalang. Higit sa lahat, pwede nilang panlaban sa mga taong kokontra sa kanila. Nagagawa nilang utusan ng mga aswang na magnakaw. At higit sa lahat, pumatay. Grabe naman pala ang mga aswang na yan. Dapat talaga mawala sila rito sa mundo. Namatay ang mga pinsan ko dahil sa aswang. Inatake sila ng walang kalaban-laban. Alam ng mga aswang na hindi sila birador kaya sila pininterya. Kaya kahit matagal ko nang nakuha ang hustisya para sa kanila, hindi pa rin nagbabago ang layunin ko. Uubusin ko pa rin sila sa kahit na anong paraan na alam ko. Wala ka bang pamilya? Hindi ka ba natatakot na maiwan sila? Hindi ako nagpamilya para sa ganitong gawain. Magagamit lang ang pamilya ko bilang kahinaan. Pero misa ko na rin pinangarap na magkaroon. Wala lang talaga akong kakayahan. Teka, ano pa ng pangalan yung tatlo? Nasabi ko na ang pangalan ko ah. Ay, oo nga pala. Ako si Jiro. Ito naman si Derek at si Angelo. Mga taga Maynila ho kami. Napadpad lang kami dito kasi may nangyaring problema sa Maynila. Ngumiti na lang sa amin ang matandang lalaki. Maya-maya lang, narating na rin namin ang kinaroroonan ng tunnel. Mula sa kinalalagyan namin, nakikita namin ang mga taong pumapasok. Masyado pang maaga at maliwanag, kaya hindi kagad kami nakalapit. Nagdesisyon kami na iwan na muna si Mang Goryo doon, habang kami naman ay susubukang bumalik sa barangay namin para kausapin si Badet. Pero
Nasa kanto pa lang kami, sinalubong na kami ni Badet. Hinila niya kami papasok sa likuran ng mga nakaparadang truck. Bakit pa kayo bumalik? Diyos ko, hinahanap kayo ni Kapitan. Ano ba kasing ninakaw nyo? Ha? Anong ninakaw? Wala kaming ninanakaw ah. Ang sabi ni Kapitan, may ninakaw kayong gamit sa barangay. Kaya ayan, pinaalam niya sa lahat ng tao na wanted kayo. Mabubugbog kayo kapag nakita kayo ng mga tanod. Sirang-sira ang pangalan ninyo. Sira ulo pala talaga kapitan nyo dito eh. Ayos, naging magnanakaw pa tayo. Hindi yun ang tunay na nangyari. Ang totoo niyan, meron kaming nalaman na sikreto niya na ayaw niyang malaman ng iba. Sikreto? Anong sikreto yan? Badit, si Kapitan Tunying, may mga inaalagaan siyang mga aswang sa isang sikretong tunnel. Yung nakikita natin patay na pusa, yung mga alaga niya namang sigbin ang dumali doon. Si Kapitan ang may-ari ng lugar kung saan nakita namin yung pitakan ng papa mo. At 100%, ang mga alaga niyang aswang ang dumali kay Mang Fidel. Nang sabihin namin yon, nakita namin ang pangingilid ng kanyang luha. Nanginginig siya sa galit. Ramdam namin ang pagkamuhi sa kung paano niya kami tiningnan. Walang iya siya. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya kahit kapitan pa siya. Wala akong pakialam kung... Uminahon ka, Badit. Mas lalo magiging komplikado ang lahat lalo na ngayon. Hinahanap niya kami kasi may nalalaman na kami. Sinabi lang namin to sa'yo kasi pakiramdam ko, deserve mong malaman ang katotohanan. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto kong lumusob ka sa kanya. Eh anong gagawin ko? Tumunganga na lang dito kahit na alam ko na ang totoo. Yan ang gagawin mo. Pupuntahan mo si kapitan at sasabihin mong may alaga siyang aswang sa harapan ng maraming tao. Sino sa tingin mo mapapahamak? Ikaw din. Sa oras lang nalaman niya na may alam ka na, pati ikaw damay. Sinabi to sa'yo para may ideya ka at para kahit papano maramdaman mong may pag-asang mabigyan ng hustisya ang papa mo. Hindi para mapahamak ka lang din. Hinawakan ko sa magkabilang balikat si Badet para pakalmahin siya. Kahit na papaano ay huminahon na rin siya. Hindi na namin naituloy ang pag-uusap namin nang biglang dumating na si Derek. Ang nagsilbi naming lookout sa kabilang parte ng kanto. Naku, nandyan yung mga tanod. Mukhang nakita yata nila ako. Kailangan na nating umalis. Tara! Sira ulo ka talaga. Bakit ka kasi nagpakita? Paglingon naman namin sa kanang bahagi, sumakto pa na naglalakad na rin doon ang ibang tanod. Wala kaming nagawa kundi ang tumakbo na lang. Mas lalo kaming kinabahan nang makitang sumama na rin sa amin si Badit. Hindi na namin siya pinabalik. Sa halip, hawak-hawak ko na ang kamay niya habang tumatakbo kami sa kagubatan. 1, 2, 3, at marami pang putok ng baril ang narinig namin. Maswerte na lang kami na kahit maliwanag ang paligid, hindi nila kami tinatamaan dahil sa dami ng puno na nakaharang. Binilisan pa namin ang takbo namin. Nagawa naman namin silang iwanan kaya nakahinga na rin kami na maluwag. Talagang isinama mo pa si Badit ah. Ayaw nga nating mapahamak yan eh. Nakita nila tayong kausap si Badit eh. Ibig sabihin, iisipin na rin nila na may nalalaman to. Tama lang na isama natin siya. Badit, makinig ka lang muna sa amin ha. Kasi ang gagawin namin ngayon, papasukin namin ang tunnel para puksayin ang mga aswang. Mala adventure ba? Ganun? Gagawin ko ang lahat para makatulong sa inyo. Basta gusto ko magkaroon ng hustisya ang nangyari sa papa ko. Oo, gagawin natin yan. Pero huwag ka magpapadalos-dalos ha. Naintindihan mo ba kami? Oo, naintindihan ko. Tara na. Mukhang hindi na makakahabol ang mga yon. Naghihintay na rin si Manggorio sa atin. Sino? Si Manggorio? Nakilala namin sa gubat. Siya ang nagligtas sa amin nang habulin kami ng aswang. Isa siyang birador ng mga aswang at matagal na niyang ginagawa yon. Hindi na rin kami nagtagal sa lugar na yon, Kabanong. Sa bilis ng lakad namin ay agad na rin naming narating ang kinaroroonan ni Manggorio. Kumakain lang siya ng singkamas ng datnan namin siya. Napatingin siya agad sa babaeng kasama namin. Si Badet, siya yung kaibigan na sinasabi namin na biktima ng aswang yung tatay niya. Bakit yung sinama rito alam nyo namang delikado ang gagawin natin? Wala kaming choice eh. Hinabol kami ng mga tao ng kapitan. Hindi naman namin siya pwedeng iwan kasi baka siya naman ang pag-initan. O siya sige, nandyan na yan eh. Ayoko lang na paiyak-iyak ha.
Nakakasagabal ang mga taong emosyonal. Bakit ako iiyak? Hindi naman ako iyakin eh. Galit ang nararamdaman ko. Galit. Oo na, basta ayoko ng makulit ha. Papasok kayo sa tunnel na yan at ang tsansa na makalabas pa tayo ng buhay 50-50. Kaya kung gusto nyong maging 60-40, umayos kayo. Gagawin natin ito para hindi sa papa mong pinatay nila. Gagawin natin ito para mapigilan na ang mga taong namamatay ng dahil sa aswang. At para wala na rin mga pusang natatagpuang wala ng buhay. Bumuntong hininga na lang ako ng mga oras na yon, Kabanong. Umupo na lang kami habang nakatanaw sa tunnel. Ilang oras ang pinalipas namin bago tuluyang naglabasan ng mga tao roon. Kakagat na ang dilim noon, pero hindi kami nagpapigil. Hindi nyo ba mabuhat ng maayos ang mga paan ninyo? Dinig na dinig eh. Derek, umayos ka nga ng lakad mo. Nagdadabog ka ba? Wala nang maingay. Malapit na tayo sa pintuan ng malaking kwarto. Nanahimik na kami habang naglalakad, Kabanong. Naririnig kong nagdadasal pa si Badet. Maya-maya lang, nakita na rin namin ang malaking pinto. Marahan naming itinulak. Pero sa mga sandaling yon, ay nakakandado ito. Dali-dali kaming napatago sa gilid nang makitang may mga dumating na mga lalaking nakabihis ng kulay itim. Binuksan nila ang pintuan. Sandali pang sinuyod ng tingin ng paligid. Buti na lang ay nakatago kami sa madilim na parte kaya hindi nila kami nakita. Susunod kayo sa akin. Ihandaan nyo yung mga pinahiram kong itak. Hindi yan nakasabit lang sa bewang ha. Susunod, nasa loob pa sila eh. Ano naman? Hihintayin mo ba silang makalabas ulit para hindi tayo makapasok? May punto naman si Mang Goryo. Makakapasok lang tayo kapag nasa loob na sila. Maiwan na nga lang dito ang babae. Ha? Anong sinabi nyo? Iiwan nyo ako dito? Bakit? Tingin nyo wala akong magagawa? Ikaw nagsabi niyan. Dalawa na lang kami ang maiwan dito. Hintayin namin kayo. Pero, Di ba ang sabi ko, makikinig ka sa amin para hindi ka mapahamak? Napabuntong hininga na lamang si Badet dahil sa pagkadismaya. Agad namang umalis sila Mang Goryo. Habang kami, naghihintay lang kami roon kung kailan sila matatapos. Maya-maya pa, narinig na lang namin na parabang nagkakagulo na sa loob. Pero wala kaming naririnig na kahit na anong ingay mula sa aswang. Tumagal sila ng halos 10 minuto. Maya-maya lang, lumabas na sila at binalikan kami. Wala na. Bagsak na yung mga tao sa loob. Ang aswang, Wala rito. Mukhang nakatunog sila na darating tayo rito. May nakita akong pintuan sa may bandang dulo. Tingin ko, may daan pa doon. Bakit hindi natin tingnan yon? Bakit hindi mo kagad sinabi kanina? Bigla kayong lumabas eh. pwede na ba akong sumama? Sige, sumama ka na. Jiro, ikaw nang bala sa babaeng yan ha. dali-dali kami pumasok sa loob ng malaking kwarto. Naabutan pa naming nakabulagta ang 4 na lalaki. Pinatulog ni Mang Goryo ang mga yon gamit lang ang kamao nito. Nang marating na namin ang pintuang yon, ay maswerteng nakabukas yun. Malamang ay naiwang nakabukas ng 4 na lalaki na pinabulagtahan ni Mang Goryo. Hagdanan pa ibaba, yun ang bumungad sa amin sa pintong yon. Hindi naman na kami nagsayang ng oras pa. Noong mga sandaling yon, may halo ng kaba ng babae namin yon. Mainit sa ilalim, parang kulang din sa hangin. Pero nang makita na namin kung ano ang mga naroon, dito na lang kami pinanlakihan ng mga mata. Na kahit si Mang Goryo ay hindi rin makapaniwala. May malalaking hawla roon, halos magkakatabi lahat. Hindi bababa sa 20 aswang ang naroon. Pero meron pa 2 mag-asawang aswang sa iisang hawla. Meron din bata pa lang na parabang kapapanganak lang dahil gumagapang pa lang. Nang makita kami ng mga aswang na yon ay para silang nagalit. Nagwawala na sila. Umaangil ng malakas. Inaalog ang mga hawla. Mang Goryo, anong gagawin natin ngayon? Kailangan kong sunugin ang lugar nito para sama-sama na silang mamatay. Di aalis na kami. Hintayin niyo ako sa labas, kung saan tayo naghintay kanina. Sinunod na namin agad ang sinabi ni Mang Goryo. Mabilis naming nilisan ang lugar na yon. Ang usapan namin ay 5 minuto lang ay makakalabas na siya. Pero tumagal na ng 10 minuto ay hindi pa rin namin siya natatanaw.
Sandali, pupuntahan ko na. Nababaliw ka na ba? Nag-aalala ako sa matandang yon. Baka ano nang nangyari sa kanya eh. Sasamahan kita. Angelo, pre, ikaw na munang bahala kay Badet ha. Hindi ko na hinintay pang makakontra si Badet at Jiro Kabanong. Nagmamadali na akong pumunta roon kasama si Derek. Pagpasok namin, nakita agad namin si Mang Goryo na nagtatago sa gilid. May sugat na siya sa braso at sinesenyas ang kaming huwag mag-iingay. Bakit? Anong nangyari? Masyado ako naging kampante. Hindi ko inakala na malakas pala ang aswang na yon. Inasan? Hindi ko alam. Pwede ba? Huwag kang maingay. Maya-maya pa, naramdaman na lang namin ang mabibigat na paa na naglalakad sa kung saan. Base sa reaksyon ng mukha ni Mang Goryo, ramdam ko na kinakabahan na rin siya. Ramdam ko na parang nababahala rin siya para sa kaligtasan niya. Kaya hindi ko na rin maiwasang hindi kabahan. Pagsilip ko, nakita ko ang isang aswang na parang hinahanap kami. Sa hindi ko malamang dahilan, napalingon siya sa kinaroroonan namin. Kumaripas na rin kami ng takbo nang makitang papalapit na siya. Paglabas namin ng pinto, pinilit naming isara yon. Binarahan din namin ng tubo para hindi na siya makalabas. Dali-daling namin binalikan si Badet at si Angelo. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Umalis na rin kami doon. Nakabalik naman kami sa bahay ni Mang Goryo. Kaso, nang dumating kami roon, ay nangingitim na ang braso niya kung saan siya nasugatan. Namumutla na rin at pinagpapawisan ng malala. Natataranta kaming inasikaso siya. Hindi namin alam kung ano ang gagawin sa kanya. Mang Goryo, huy, naririnig niyo ba kami? Oo. Anong tingin niyo sa akin, Benge? Ma-update parang naparalisado ang kaliwa kong braso. Pumasok na kayo sa loob. Kunin niyo yung isang bag ko ron. Naroon ang lahat ng gamot ko. Bilisan niyo. Ako nang bahala. Meron ba sa inyo marunong maglinis ng sugat? Ako, marunong ako. Akong bahala maglinis niyan. Sundin mo lang ang sasabihin ko, iha. Nang makuha na ni Derek ang gamot, ay agad na rin sinimulan ni Badet ang paglilinis. Marunong si Badet sa gawaing ganon. Kaya hindi rin naman nagtagal ay gumaan na rin ang pakiramdam na matanda. Unti-unti na rin nawawala ang pangingitim sa braso nito. Mang Goryo, bakit pala nagiging kulay itim yung braso nyo kanina? At bakit nagiging paralisado? May mga aswang na may kakaibang dumi ang kuko. Kung normal kang tao at nakalmot ka nila, mangyayari yon. Ang mga ganong aswang matataas na uri. Kaya kanina, mas pinili kong umatras dahil nabigla rin ako. Masyado ko silang minaliit. Hindi ko tuloy nasunog yung lugar na yon. Kung gano'n na pala karami ang alaga ni Kapitan, ibig sabihin, sobrang panganib ang nakamba sa mga residente sa barangay niya. Hindi lang yan. Baka nga yung mga nawawalang tao nung nakarang taon na binabanggit ng mga mangingisda baka si Kapitan din yung may gawa nun. Marami ng residenteng bigla na lang hindi natatagpuan. Yung iba nga, hanggang ngayon wala pa rin. Kaya ngayon, nagiging maliwanag na sa akin ang lahat. Si Mang Tunying ang may kagagawan. Napakawalang puso niya. Paano niya nagagawa sa mga walang kamalay-malay na tao yun? Kaya iba na ang naiisip kong paraan sa susunod. At sa gagawin ko, hindi ko na kayo isasama. Namulat na ako sa katotohanan na mapapahamak lang kayo. Kung ikaw lang ang mag-isa, baka mas mapahamak ka naman. Ano naman? Wala naman akong pamilya Walang naghihintay sa akin. Kayo, may mga taong umaasa sa pagbabalik ninyo. Isa pa, gawain na ito ng birador na gaya ko. Mga normal na tao lang kayo na dapat mamuhay ng payapa. Hindi ko kayo dapat isinama sa mga ganitong gawain. Meron na ako naisip na ibang paraan, Mang Goryo. Pero sana, payagan mo kaming samahan ka. Hindi nga pwede. Pakinggan niyo muna itong naiisip ko bago kayo tumanggi. Ano ba yan, pre? Kung alaga ni Kapitan yung mga aswang at nagagawa niyang pasunurin ng mga yon, dapat unahin natin siya kung yun ang naguutos. Totodasin natin si Mang Tunying, pre. Hindi tayo mamamatay tao, ha? Hindi natin siya tutudasin o hindi natin siya sasaktan. Kukunin lang natin siya para wala nang nagmamando sa mga aswang. Para wala nang magpapatakbo ng lugar na yon. At pwede na rin natin siyang gamitin kung paano natin tuluyang papatayin ng mga aswang. Pipihagin natin si Kapitan para mapaamo ang mga aswang. At kapag nangyari yon,
Saka natin sila papatayin. Aalamin natin mula sa kanya kung anong kahinaan ng mga alaga niyang aswang. Napatango na lang si Mang Goryo sa mga sinabi namin. Sumang-ayon din siya sa ideya namin ni Badet. Matapos ang pangyayaring yon, pinili na muna namin magpalamig. Hinintay na muna naming tuluyang gumaling ang sugat ni Mang Goryo. Sinamantala na rin namin ang pagkakataon na mag-imbestiga at mag-obserba sa barangay namin. At dito nga, nalaman na namin na talagang talamak na ang paglabas ng mga aswang. Mas lalong dumami ang mga taong nawawala at ang iba nga ay natatagpuan na lang na kalansay na ang katawan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, napilitan na kaming gumawa na agad ng aksyon. Binuo namin ang matinding plano na inaasahan naming magiging epektibo. Pinag-aralan namin kung saan nagpupunta si Kapitan para maisakatuparan namin ang mga plano. Mga bandang 7:00 ng gabi ay sinundan namin si Kapitan. Palihim namin siyang binuntutan sa isang liblib na bahay. Malaki ang bahay na yung kaya kutob namin na mayaman ang naroon. Wala namang gaanong bantay roon kaya madali kaming nakalapit. Malinaw ang usapan natin, Mr. Ling. Magbabayad ka sa akin bago ang katapusan. Pero anong petsa na ngayon? Alam mo naman na ayaw ko sa lahat ng pinagmumukha kong taga. Lagpas ka na sa araw na dapat bayad ka na pero pinagbigyan kita. Kaso hanggang ngayon wala ka pa rin balak na magbayad. Anong gusto mo mangyari ngayon? Nakto, sensya na. Ako talaga wala pera ngayon. Alam mo naman ako, bayad malaki kabila ako utang. Hindi naman kita takbuhan Hindi tatakbuhan. Ngayon na kita ulit naabutan sa bahay mo na ito. Sige, ganito na lang, Mr. Ling. Ayoko nang humabago sa banda ito. Pambayad mo na sa akin ang malaking bahay mo na ito para wala na tayong problema. Nakto, hindi. Bawal. Ito bahay asawa ko na yumao. Hindi pwede bigay o bayad dito. Pag mo ito gustuhin. Kasi ako magbabayad naman sa iyo pag ako meron na ulit pera. Ay sige. Ayaw mo Biglang sumipol si Mantunying. Maya-maya'y nag-angilan na ang mga aswang. Ano yun nalilinig ka? Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo na may mga halimaw akong inaalagaan pero hindi ka naniwala? Siguro ito na ang tamang panahon para maniwala ka sa akin. Ano yung ibig sabihin? Ako nalilito sa sinasabi mo? Mga alaga ko, gawin yung hapunan ng matandang ito. Wak! Wak! Ikaw awas sa akin! Mula sa aming kinalalagyan, nakita namin na nagsipasukan ng mga aswang sa loob ng malaking bahay na yon. Gustuhin man namin iligtas sa matandang inchik pero pinigilan kami ni Mang Goryo. Ang tanging plano lang kasi namin ay kunin si Kapitan Tunying. At sa mga sandaling yon naman, wala kaming magawa kundi ang pabayaan ng nangyayari para hindi masira ang mga napag-usapan. Makalipas lang ang ilang minuto, namatay na rin ang matandang inchik. Nanahimik na rin ang mga aswang. Nakita na lang namin na lumabas si Mang Tunying at sinabayan pa siya ng mga alaga niya sa paglalakad. Nung oras na yon, hindi na namin nagawang sumunod, kaya hinayaan na lang namin siyang makaalis. Pagkakataon na sana natin yung kanina pero wala naman tayong ginawa. Hinayaan pa natin mamatay yung matandang inchik. Nakakakonsensya kaya. Matibay ang pinag-usapan natin na kahit na anong mangyari, ang unang hakbang na gagawin natin ay kunin ang kapitan. Kaya tama lang ang ginawa natin kanina. Paano naging tama? Anong tama ron? Yung panooring namamatay yung matanda kanina habang tayo walang ginagawa. Sana pala, nagdala ako ng popcorn kasi parang movie marathon yung ginawa natin Nanood lang tayo. Hindi mo naintindihan, pre. Kung may ginawa tayo kanina, bukod sa masisira yung mga plano natin, mamamatay lang din tayo. 6 na aswang yun bukod pa si Kapitan. Yung isang aswang nga, mahirap na 6 pa kaya? Ano palang silbi na tinuruan pa niya tayo na pumatay ng aswang kung hindi rin naman pala natin magagamit? Wala namang magbabago kahit na magmaktol ka pa dyan iho. Ang intindihin natin ay kung kailan natin makikita ang kapitan na mag-isa lang siya. Hindi ko kaya ang ganito. Hindi kaya ng konsyensya ko na panoorin na kamatayan ng ibang tao kahit na meron naman ako magagawa. Tama na pre, nagiging emosyonal ka na Talaga? Wala kasi kayong emosyon Hindi ba kayo nakukonsensya? Sino bang hindi nakukonsensya?
Kami rin naman pre. Pero isipin mo na lang na kung pati tayo namatay, sino na lang magkukusang loob na kalabanin si Kapitan? Wala na, di ba? Kapag tayo namatay, wala na. Habang buhay na mag-aasik ng karanasan dito yung mga alaga niya. Mag-isip-isip ka nga pre. Hindi sa lahat ng oras, kailangan mo uuwi na ako ng Maynila. Hindi ka uuwi ng Maynila. At bakit naman hindi? Sa iba yung Maynila? Uy, mais ka nga sa sinasabi mo. Matuto kang gumalang. Tingin mo ba, hindi ka mapapahamak sa gagawin mo? Lahat ng terminal na sasakyan mo ay gabi lang ang merong pabiyahing Maynila. At sa gabi rin mas lumalabas sa mga aswang. Kilala ka na ni Kapitan. Kayong magkakaibigan. At alam na rin niya merong kang nalalaman. Sigurado ko, pinapahanap ka na rin niya sa mga alaga niyang aswang. At alam mo kung saan nila kayo inaabangan? Sa mga lugar kung saan alam niyang doon kayo tatakbo. Sa mga pintuan ng probinsyang ito. Isa yan sa napag-usapan namin ni Mang Goryo. Kaya sana makinig ka na lang at sumama ka na lang sa amin. Ito na lang ang isipin mo, pre. Kapag natalo natin ng mga aswang, kasama ka sa mga nagligtas ng maraming buhay. At kasama ka sa nagbigay ng hustisya sa pagpatay sa tatay ko. Huminga na lang ng malalim si Derek. Kalaunan, kumalma na rin naman siya at naintindihan na rin niya ang sinasabi namin. Umuwi na lang muna kami sa bahay ni Mang Goryo. Doon na rin kasi kami pansamantalang tumira dahil hindi na kami nakabalik pa sa barangay. Kinabukasan ng umaga, sinamahan ko si Badet para balikan ang nanay niya. Kailangan niya kasing paalisin sa barangay namin si Aling Flor para makasigurong hindi ito magagamit laban sa amin. At para na rin mailigtas ang nanay niya. Dapat hindi ka na talaga sumama eh. Mapapahama ka lang dito kapag nagkataon. Mas mapapahama ka kung mag-isa ka lang. Alam naman nating hinahanap ka na rin ni Kapitan. Mas maganda ng ganito, kasama mo ko. Hindi kasi ako mapalagay na wala ka sa tabi ko eh. Tumingin na lang sa akin si Badet at saka ngumiti. Bago kami pumasok sa barangay namin, sinuguro muna namin na walang makakakita. Buti na lang talaga kabanong wala pa rin ganong tao sa paligid. Kaya madali kaming nakarating sa bahay nila. Sakto naman na naabutan namin si Aling Flor na abala sa paglalaba. Agad na dinala ni Badet ang nanay niya papasok sa kanilang bahay. Sumama rin ako para makapagtago sa loob. Ma, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Kailangan mo nang umalis sa barangay na ito. Hay, ilang araw kang nawala tapos sa pagbalik mo, palalayasin mo ako rito. Sino ka ba sa akala mo? Ma, hindi kita pinapalayas. Inililigtas lang kita sa tiyak na kapahamakan. Kaya makinig ka na lang sa akin, pwede? Aba, tingnan mo tong batang ito. Kung makapagsalita ka para kang ikaw na ang nanay ah. Ano pinagagawa mo? Wanted ka na ba? May ginawa ka mang kasalanan? Bakit si Kapitan Tunying pabalik-balik dito para hanapin ka? Pati na rin niya kasama mong lalaki na yan. At yung dalawa niya kaibigan pinaghahanap na rin. Anong ginawa niya sa anak ko? At bakit nagkakaganito to, ha? Oh, mawalang galang na po ah. Pero wala naman po kaming ginagawang masama sa anak niyo eh. Bakit nga to nagkakaganito? Parang wala sa sarili at kung ano-ano mga pinagsasasabi. Ma, hindi mapagkakatiwalaan si Kapitan. Delikado siyang tao kaya nasa panganib ang buhay ko at ang buhay nilang tatlo. Kung sasama ka sa akin, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano nangyari. Sa ngayon, wala akong panahon para magpaliwanag. Kailangan natin magmadali dahil palim lang kaming bumalik dito sa barangay natin. Maniwala po kayo sa kanya. Ang iniisip niya lang po talaga ay ang kaligtasan ninyo. Sandali nga. Bakit mapungay ang mga mata ninyo? Nag-a-addict na ba kayong dalawa? Kaya ganyan ang mga sinasabi ninyo? Ma naman, hindi kami ganun. Wala kaming matinong tulog. At ano? Magkasama kayong natutulog sa iisang bahay? Yan bang isusukli mo sa akin matapos kitang palakihin na maayos, Badet? Yan ba? Ma, kailangan na natin umalis dito bago pa tayo maabutan ni Mang Tunying. Wala ka alis. Dito ka lang at ikaw lalaki ka. Ikaw ang umalis. Mapapahamak tayo dito dahil sa mga aswang. Sa sinabing yun ni Badet ay natahimik ang kanyang nanay. Takang-taka ang mukha nito. Hindi rin to kagad nakapagsalita. Pero maya-maya lang, bigla nitong sinampal ng malakas si Badet. Nagulat kami sa nangyari. Nakita na lang namin na nagnagalaitin na si Aling Flor sa kanya. Akala mo ba nakikipagbiruan pa ako sa iyo? Anong tingin mo sa akin? Sira ulo para maniwala sa mga sinasabi mong yan?
Badet, ano bang nangyayari sa'yo? Magising ka nga sa katotohanan? Ma, si Kapitan Tunying marami siyang alagang aswang. Nandun sa isang tunnel na merong underground. At ang mga alaga niya ang pumatay kay tatay. Siya ang may kasalanan kung bakit tumala sa atin si Papa. Manahimik ka! Ang lala mo na! Magsasalita pa sana si Badet nang biglang bumukas ang kanilang pintuan. Nakita na lang namin na pumasok na si Kapitan Tunying. May mga kasama siyang lalaki na hindi naman niya mga tanod. Mukhang wrong timing yata ang dating ko Isang drama ang aking naabutan. Pasensya na. Nasira ko yata ang magandang moment niya. Nanlaki ang mga mata namin ni Badet nung oras na yon. Agad na dumaloy ang kaba sa mga ugat namin, Kabanong. Lumapit agad sa akin si Badet at maigpit na kumapit sa braso ko. Kapitan. Alam ko na hinahanap niyo sila. Pero gusto ko lang sanang sabihin na itong anak ko, biktima lang din siya. Masamang impluwensya kasi itong lalaking ito At yung dalawa niya pang kaibigan. Kaya sana huwag niyo siyang hulihin. Ganun ba? Ang kaso, meron kasi tayong umiiral na batas. Kahit sino hindi pwedeng makaligtas. Nagkasala ang nagkasala. Kaya dapat nilang pagbayaran yan. Nagkasala? Sige nga, anong kasalanan ng ginawa namin para ipahuli niyo kami? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam kong alam mo ang tinutukoy ka. Hindi mo nga masabi. Gawa-gawa lang kayo para... May nakakita sa inyong gumagamit kayo ng pinagbabawal na herbal. Ang herbal na nakaka-addict para sa isang taong gaya din niya. Kaya wala akong magagawa kundi Kalokohan! Gawa-gawa ka ng kwento mo. Hindi pa ka panipaniwala. Sige na, unin nyo na yung dalawang yan. Wala na kaming nagawa nang habultin kami ng mga lalaki. Pwersahan nila kaming inilabas doon. Nang nasa bakuran na kami, sinubukan ko pang palaga ng mga lalaki. Nakawala ko at sinuntok ko ang isa. Pero nang bawian niya ako, tumilapon ako na parang papel. Bumalandra ako sa gilid ng bahay nila Badet. Kahit si Aling Flor ay nagulat din sa nangyari. Huwag mo nang tangkain na pumalag pa kasi. Wala ka rin namang magagawa. Bumangon ako tiningnan ang mga lalaking kasama ni Kapitan Tunying. Di ko na napagtanto na mga aswang pala mga yon. Nang subukan kong lumaban ulit, naramdaman ko na lang na meron ng matigas na bagay na pumalo sa akin. Dahilan para mawalan na ako ng malay. Masakit ang bandang batok ko nang magising ako mula sa mahabang pagkakatulog. Madilim na sa labas at ang lugar na kinalalagyan namin ay hindi ko rin alam. Nasa isang warehouse kami na tanging mga tambak na sasakyan lang ang naroon. Sa bandang gilid, nakatali rin si Badet. Nasaan tayo? Hindi ko rin alam ang lugar na ito, pero pagbalik ni Kapitan, siguradong mahirapan tayong dalawa. Pipilitin niya tayong umamin kung saan pa ang iba natin mga kasama. Kung ganon, kailangan na natin makatakas dito. Paano tayo makakatakas? Tingnan mo ang kalagayan natin. At saka aswang ang mga kasama ni Kapitan Tunying. Hindi natin sila matatakasan ng basta-basta. Sabi ko kasi sa iyo huwag ka nang sumama Well. Buti naman at gising na kayong dalawa. Sisimulan na natin ang pagtatanong. Napalingon kami sa gilid nang biglang dumating ang matandang kapitan. Meron siyang hawak-hawak na kable ng kuryente. Winawasiwas niya pa yun sa ere. Simple lang naman ang gusto kong mangyari. Sasabihin niyo sa akin kung nasaan pa ang iba niyo kasama. Lalong-lalo na yung matandang pumapaslang ng mga aswang. Wala kang mapapala sa amin kasi hindi namin alam ang sinasabi mo. Wag mo akong ginagawang tanga! Hinambalos niya ako ng hawak niyang kable. Ilang beses niyang ginawa yung kaya kung saan saang parte ng katawan ko ako tinamaan. Sigaw lang ako ng sigaw sa sobrang sakit. Hindi ko may paliwanag ang hapde. Pero kahit na ganon, hindi pumasok kahit kaunti sa isipan ko na ilaglag ang mga kasama ko. Kahit patayin mo ako ngayon, wala kang mapapala. Dapat kabahan ka na, Mang Tunying. Kasi alam kong hinahanap na nila kayo. Mamamatay lahat ng alaga mo. Hinahanap? Bakit? Tingin mo ba kakayanin niya ang mga alaga ko? Lalong-lalo na yung pinaka-espesyal sa akin. Alam niyo, wala naman sana tayo magiging problema
kung pinili nyo lang na manahimik kesa makialam. Manahimik? Matapos mong ipalapas sa aswang ang tatay ko, mananahimik kami? Si Fidel. Makulit kasi ang tatay mo eh. Kaya ayan, tigok. Maya-maya lang ay may kinuha na ring mahabang itak si Kapitan Tunying. Itinutok niya yung kay Badet. Mas lalong umarangkada ang kaba sa dibdib ko ng mga sandaling yon. Hindi ako magdadalawang isip na tundasin itong babaeng ito. Kaya umami ka na kung nasan sila. Hindi na kailangan. Dahil nandito na ako. Hindi namin naasahan na lilitaw si Mang Goryo sa bungad ng warehouse. Mag-isa lang siya, pero hindi namin siya makitaan ng kahit na anong pangamba. Agad na umangil ang mga aswang. Isang senyas lang ni Kapitan Tunying, lumusob na agad ito kay Mang Goryo. Pero laking gulat ng kapitan nang makitang nagawang talunin ni Mang Goryo ang 6 na aswang. Masyado kayatang kampante, Kapitan. Oo, hindi ko kinaya ang alaga mo nitong nakaraan. Dahil hindi ako masyadong nakapaganda noon. Pero ngayon, sige, tara, subukan natin ulit. Nagawa mong paslangin ang 6 na gwardya ka? Oo, sisiw lang yan. Sisiw pala, ha? Sumipol ng malakas si Mang Tunying at ilang sandali lang, naramdaman na lang namin ang mabangis na presensya ng aswang. Ang aswang na tinakasan ni Mang Goryo, ang aswang na base kay Kapitan Tunying, yun daw ang pinakamabangis. Sige anak, patayin mo matandang yan. Isa yung manunugis, at ang manunugis ay kalaban ng mga aswang. Anak pala ang tawag mo dyan? Kung sa bagay, magkamukha naman kayo. Agad na lumusob ang aswang kay Mang Goryo. Mabilis, maliksi, at malakas ang aswang na yon. Kaya nang makalapit na ito, kahit sumalag si Mang Goryo ay tumilapon pa rin ito sa lumang kotse. Hindi pa nakontento ang aswang at dinakma nito ulit si Mang Goryo at saka binalibag naman sa kabila. Sa puntong yon, nakikita na namin na talagang walang panama si Mang Goryo. Wala kang binatbat sa alaga ka. Siya ang pinakamabangis at pinakamatindi. At handa niyang isukal ang buhay niya para sa kanyang ama. Mang Goryo! Tingin mo ba, pumunta ako rito lang walang alam? Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ako harap sa anak mo nang hindi ko pinag-aralan kung paano siya tatapatan. Bangka na yata eh. Hindi naman tinatablan ng kahit na anong pangontrang aswang ang anak ka. Ha? Bawang? Asin? Mangarap ka ng gising. Sinong nagsabi na gagamit ako ng mga sinabi mo? Nilabas ni Mang Goryo ang espada niya na hindi naman namin nakikita nung nakaraan. Baka sa mukha ni Mang Goryo ang labis na katapangan. Walang mababakas na takot o pangamba sa mukha niya kahit nasugatan pa siya. Kung hindi siya tinatablan ng bawang at asin, siguro naman tatalaban siya ng espadang ibinabad sa dugo ng kabayo. Ano ka ba? Katapusan na nito ng alaga mo. Bumpersang lumusob si Mang Goryo palapit sa aswang. Agad niyang hinataw yun sa tiyan. Naramdaman ng aswang ang ginawa niya kaya bumagal ito ng bahagya. Hindi pa nakontento si Mang Goryo. Muli niya yung tinaga ng espada at kalaunan ay itinarak na rin sa dibdib ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Mang Tunying. Dali-dali naman yung tumakbo paalis. Nilapitan naman kami ni Mang Goryo para kalaga ng pagkakagapos. Si Kapitan, hindi ba natin siya habulin? Hindi na. Makakasalubong naman niya ang taong bayan. Taong bayan? Akala ko ba kakampi niya ang mga tao? Ang tagal niyong makabalik, kaya gumawa na kami ng bagong plano. Ang kinuha namin ay ang isa sa mga tanod ng kapitan na yon. Napaamin namin siya. Pinagbantaan para makipag-isa sa amin. Siya mismo ang nagdala sa mga tao papunta sa tunnel. Pinangunahan ni Derek at Angelo ang pagsunog sa lugar na yon. Para mamatay na rin ang mga aswang na naroon. Kakampinan natin ang mga residente kaya wala na tayong dapat pang ikabahala. Nakahinga na rin kami ng maluwag nung gabing yon, Kabanong. Pagbalik namin sa barangay, kaguluhan ang bumungad sa amin. Nahuli ng mga tao si Kapitan. Galit na galit ang mga yon dahil karamihan doon na wala ng mahal sa buhay ng dahil sa aswang. Sinubukan namin kausapin ng mga residente na ipaubaya sa otoridad ang nagawang kasalanan ni Kapitan.
Pero ayon sa kanila, walang mangyayari dahil hindi naman naniniwala ang mga pulis sa mga aswang. Kaya sila na mismo ang nagkulong kay Kapitan Tunying. Pero kalaunan, nakita na lang nilang walang buhay ang kapitan namin. Kinitil nito ang sariling buhay. Dahil sa mga nangyari, ay nalinis na rin namin ang aming pangalan. Nakabalik na rin kami sa bahay. Humingi na rin ang paumanhin sa amin si Aling Flor nang maliwanagan na siya sa mga nangyari. Si Mang Goryo naman nagpaalam na sa amin para bumalik sa kanyang tahanan. Mula noon kabanong namuhay na rin ng mapayapa ang barangay. Wala nang buhay na nasasayang. Wala nang nawawalang mga tao. Nakakalabas na rin ang lahat sa gabi nang hindi nababahala. Higit sa lahat, hindi na impyerno ang turing ng karamihan sa tahimik na gabi. Sa pagbalik namin sa Maynila para ayusin ang gulo na nagawa ko roon, dala-dala ko ang mga aral at karanasan. Ang mga karanasan na iyon ang humila sa akin doon para balikan ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. At yun ay walang iba kundi si Badet. Nakalaunan ay naging asawa ko rin at doon na rin kami nagsama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kabangers at mga kayanggaw. Sana'y meron kayong nakuwang aral at sana nagustuhan nyo ang aking ibinahagi. Muli, ako po si Jiro. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magbakas, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakinig sa kwento natin ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago lang po kayo sa channel natin na ito At huwag niyo rin pong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify pag may mga bago tayong mga videos. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment at mag-like. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo rin po yung iba natin mga channel. Yung Pamela Clamil channel, kung saan nagnanarate po ako doon bilang Lolo Pael at ako rin bilang Kabanong. At sana'y mag-subscribe rin kayo doon dahil kukunti pa lang ang mga subscriber natin doon At mag-comment at mag-like rin po kayo. At kung medyo nabitin pa rin kayo, bisitahin niyo po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan meron pong moving images na doon. Kaya meron na po kayo napapanood at meron rin po kayo mapapakinggan na magandang narration na may music and effects. O di ba mas maganda? Kaya huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe doon para makasama kayo sa first 100,000 subscribers ng channel na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga nabanggit na channel, ilalagay po namin sa description o sa pinned comment ang link ng mga channel na yon. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas! Walang lihim na hindi nabubunyag